Nang malapit nang matapos ay sinira ng isang senior na babae ang aking computer. Hindi alam ng senior ang bigat ng bagay. Sinabi pa niya na ako raw ay isang manyakis. Nagsumbong sa paaralan at hinihiling na ako'y patalsikin. Bigla akong napasubo sa isang desperadong sitwasyon. Pinagbintangan ng lahat ng mga estudyante sa paaralan. Napilitan ng paaralan na patalsikin ako dahil sa presyon ng publiko. Pagkatapos may tinawagan ako na nagdulot ng pagkabahala sa maraming malalaking tao sa Dragon Country. Ang pinakamataas na commander ng hukbong himpapawid ng China na si Luo Jiangwo ay personal na dumating upang humingi ng tawad sa akin. Lumabas na 10 taon na ang nakalipas nang ako'y maglakbay sa isang parallel universe na tinatawag na Blue Star. Gamit ang aking kaalaman mula sa aking nakaraang buhay, ako'y nag-aral ng mabuti. Sa edad na 16 na, gumawa ako ng Intercontinental Anti-Interference Guidance System. Mula noon, ako'y nag-aral habang gumagawa ng pananaliksik para sa Dragon Country. Nakatakdang maging matagumpay ang ika-6 na henerasyon ng jet sa loob ng 3 buwan. Dahil ang jet fighter ng Estados Unidos ang nangunguna sa mundo sa loob ng maraming taon. Sa ngayon, hindi mapagkakaila ang kahalagahan ng disenyo na ito. Pagkatapos ng kalahating taon ng pagsisikap gabi at araw, malapit nang matapos ang disenyo. Sa mahalagang sandaling ito, sinira ng senior na si Liu Ruyan ang aking computer. Ang dahilan ay dahil sa inaakala niyang hinipuan ko siya. Kahit anong paliwanag ko, hindi pa rin naniniwala ang senior. Kinuha niya at ibinagsak ang aking laptop sa sahig. Hindi ako agad nakaramdam ng galit. Agad kong pinulot ang computer sa sahig. Hanggat walang problema ang hard drive, lahat ay maaari pang maisalba. Pareho ang pakiramdam sa nangyari kanina. Naintindihan ni Liu Ruyan kung ano ang nangyari kanina. At ang mga estudyanteng nakapaligid na nagbigay pansin sa kanya. Malinaw ding nakita ang eksenang ito. Alam nilang ako'y napagkamalan. Ngunit dahil sa nakakatakot na background ni Liu Ruyan, wala ni isa man sa kanila ang naglakas loob na magsalita. Alam ni Liu Ruyan na ako'y inosente. Ngunit hindi niya pinansin at tumayo na lang. Tinitigan ko ang sirang hard drive at malamig na sinabi. Inakusahan ako ng senior at sinira pa ang computer ko. Aalis ka na lang ba pagkatapos noon? Bahagyang bumaling si Liu Ruyan na hindi natutuwa. Magkano lang ba ang halaga ng sirang computer mo? Swerte ka nga at hindi pa kita ginagantihan. Nagbabala sa amin si Liu Ruyan. Sa Shengjing University, kung sino ang gusto kong paalisin, alis. Gusto niyo bang mapaaway? Sinabi ko na hindi ako nagpapakita ng kalaswaan. At hindi ko sinasadyang harangan ang iyong pag-alis. Pero sinira mo ang computer ko, kailangan mong magbayad. Pero alam ni Liu Ruyan na mali siya at nagkamali sa akin. Sa halip, mayabang pa niyang sinabi, may problema ka ba? Ikaw ang unang nambastos. Nagalit lang ako kaya ko sinira ang computer mo. Kung hindi ka hihingi ng tawad sa akin ngayon, huwag mong subukang mag-aral pa sa Shengjing University. Habang pinagmamasdan ko ang kayabangan ni Liu Ruyan, malamig kong sinabi, hindi maaayos ito sa paghingi ng tawad at pagbayad. Pagkatapos kong sabihin yon, kinuha ko ang aking cellphone at nag-dial ng numero. Akala ni Liu Ruyan ay tumatawag ako ng mga tao. Tumawag din siya. Sinabi niya sa taong nasa kabilang linya. Nasaan na kayo? Oras na para kumilos. Ikatlong palapag ng laboratorio ng Shengjing University. Puntahan niyo ako rito para turuan ng leksyon ang ilang taong mayayabang. Ang nasa kabilang linya ay isang may peklat na mukha na mukhang masama. Nang matanggap ang tawag ng kanyang amo, agad siyang kumilos kasama ang 800 na siga. Sa sandaling ito, biglang bumukas ang opisina ng pinuno ng Longguo na si Lin Chenli. Isang sundalo ang nagmamadaling sumigaw. Sir, may nangyari. Malaking problema. Katatawag lang ni Ichuan. Sabi niya, sinira ng isang tao ang kanyang computer sa paaralan. Nawala ang lahat ng datos para sa ika-6 na henerasyong fighter jet. Mukhang may koneksyon ang kalaban. Biglang sumabog ang galit ng nakatataas. Agad nag-utos si Lin Chenli. Pagpadala ng libu-libong sundalo para pumunta roon. Kasabay nito, isang pinakamataas na utos ang direktang ipinadala mula sa Kyoto. Pagkatapos, lahat ng tao sa Shengjing City Garrison Department ay agarang ipinatawag sa hating gabi. Mahigit 100 pulis na nakasakay sa motorsiklo ang nanguna sa pagbubukas ng daan. Kasunod nito ang 300 truck ng militar. Libu-libong sundalo at pulis sa loob ng truck ay armado at handa. Naguguluhang nagtanong ang direktor ng Shengjing City Security Bureau na si Yao Qian. Ano ang nangyari, Commander Lee? Tumingin si Li Minghui, ang pinuno ng Garrison Department, kay Yao Qian. Seryoso niyang sinabi, lihim ng militar. Huwag ka nang magtanong pa. Sa sandaling ito, sa laboratorio ng Shengjing University, tinitigan ako ng nakatatandang estudyanteng si Liu Ruyan.
Nangutya siya at sinabi, binigyan kita ng pagkakataon, pero hindi mo sinamantala. Huwag kang luluhod sa lupa at magmamakaawa mamaya. Hindi ako nagsalita sa kanyang pang-uyam. Hihintayin ko na lang ang mga taong ipapadala ng nakatataas para ayusin ito. Sa labas ng laboratorio, isang grupo ng itim na sasakyan ang pumasok sa paaralan. Bumaba mula sa may batch ang nangungunang si Sangbiao. Ikinaway ang malaking kamay. 800 tauhan ang sumugod. Sa tulong ng mga taong ito mula sa lipunan, lumakas ang loob. Si Liu Ruyan ay tuluyang naging walang hiya. Muli niyang tinadyakan ang sirang computer sa lupa. Patuloy na nagbubuga ng masasakit na salita. Ano ka ba sa akala mo? Isang sirang computer lang naman. Si Sangbiao ay iginiwang ang kanyang lieg sa kaliwa at kanan at lumapit sa akin ng dahan-dahan. Nang siya ay kumuyom ng kamao para sumuntok. Biglang umalinggaw ang nakabibinging sirena sa tahimik na campus. Umalinggaw ang tunog sa buong campus. Lalayway University. Nang marinig ang sirena sa labas, ibinaba ni Sangbiao ang kanyang kamao. Si Liu Ruyan ay mayabang pa ring nanunuya sa akin. Ang galing mo rin ano? Talagang tumawag ka pa ng pulis. Tignan natin kung gaano kalakas ang iyong reinforcements. Ilang beses na ring nakulong si Liu Ruyan sa mga nakaraang taon. Ngunit sa lugar na ito ng Shengjing, ang impluwensya ng kanyang ina ay nasa bawat sulok. Lagi siyang lumalabas na walang anumang nangyayari. Pagkatapos uminom ng ilang tasa ng tsa, alam na alam ni Sangbiao ang kapangyarihan ng pamilya ng dalagang ito. Iwinasiwas ang kamaong kasinlaki ng sandbag at ibinato sa akin. Pero hindi ko man lang siya tiningnan. Sa sumunod na segundo, biglang napahawak si Sangbiao sa kanyang dibdib dahil sa sakit. Dumadaloy ang dugo mula sa pagitan ng kanyang mga daliri. Ang lahat sa lugar ay nagulat at natigilan. Halos baliktarin nito ang paniniwala ng lahat. Ang mga miyembro ng gang sa unahan ay nanghina ang mga tuhod dahil sa takot. Agad silang lumuhod sa lupa. Ang mayabang na babaeng estudyante na si Liu Ruyan sa loob ay hindi na mayabang. Namumutla siya at nakatayo sa lugar na hindi alam ang gagawin. Pagkatapos ay naisip niya ang kanyang ina. Ngunit nang ilagay niya ang kanyang kamay sa kanyang bulsa upang kunin ang kanyang cellphone. Ang ilang malalapit na kaibigan ni Liu Ruyan ay mas na umatras ng ilang hakbang. Natatakot na baka tumama ang bala sa kanilang ulo kung pumalya ito. Sa labas ng bintana ng laboratorio, sa helikopter na 500 metro sa taas, isang sniper ang mahigpit na nakatutok kay Liu Ruyan. Ulat ng Hawk, nakatuon na sa pangunahing nag-uutos. Paputukan ba siya? Sa labas ng laboratorio, agad na nagulat ang commander na si Li Minghui sa kanyang superior. Hanggat nag-utos si Lin Qianlei, agad na mapapatay ng Hawk ang target na si Liu Ruyan. Nagbigay ng utos si Lin Qianlei sa telepono. Huwag munang magpaputok. Kailangan mahuli ang suspect na ito. Ako mismo ang mag-imbestiga. Natanggap ang utos mula sa nakatataas. Sinimulan na ang plano ng pagliligtas. Kailangang buhay na mahuli ang suspect. Siguraduhin ang kaligtasan ng target na individual. Naiintindihan ba? Direktang sinira ng mga pulis ang pinto. Agad silang pumasok sa loob. Itinutok ang madidilim na baril sa bawat isa sa lugar. Mas akong napaligiran ng 7 o 8 tao. Mahigpit akong binabantayan. Para lang manakit ng tao sa eskwelahan. Ang laki ng paghahanda. Hindi na sila nagkaroon ng oras para mag-isip. Tumunog ang mga pagkalabit ng baril. Walang sinuman ang sumuway at lahat ay naging maunawain. Sa sandaling ito, nakita niya si Liu Ruyan at may naisip. Sumigaw siya kay Yao Qian na umiiyak. Tulungan mo ako. May mga manyakis dito. Hanggang ngayon sinusubukan pa rin akong siraan. Inilalagay ang sarili sa posisyon ng biktima. Isang malakas na sampal ang dumapo sa kanyang mukha. Anong ingayan? Subukan mo pang sumigaw at direkta kitang. Agad na natakot si Liu Ruyan at hindi na nagsalita pa. Lumapit sa akin ang commander na si Li Minghui. Magalang niyang sinabi, "Okay lang ba kayo, Inye? Masyadong mabagal ang kilos ng mga tropa. Pagpasensyahan niyo na." Tumingin ako sa masiglang lalaking nasa edad na. Umiling ako at sumagot na okay lang ako. Nagtataka si Yao Qian sa tabi ko dahil sa sobrang paggalang ni Li Minghui. Patuloy niyang hinuhulaan kung sino ako. Na kaya niyang igalang ng ganito ang isang taong may ranggo ng ministro. Ngunit hindi pa nasasagot ang kanyang pagtataka. Nagmamadaling inakay ako ni Li Minghui pababa. Nakagawian ko ng magsuot ng maskara habang sumusunod kay Li Minghui. Nakapila ang mga sundalo sa labas at bumuo ng isang mahigpit na daanan. Sobrang daming armadong sundalo kaya nagtataka ang lahat. Sa ilalim ng mahigpit na proteksyon ng mga sundalo, nakarating ako sa palaruan.
Isang lalaking may mukhang makapangyarihan. Bumaba mula sa isang hongki na kotse. Ang taong ito ay ang ministro ng punong himpilan ng hukbong pangkalawakan, si Luo Jiangwo. Lumapit siya at masiglang tinapik ang balikat ko. Ayos ka lang ba? Kanina pa kami naghihintay sa'yo. Si Li Minghui ay nakatayo sa tabi at hindi makasingit ng salita. Si Yao Qian na nasa likuran niya ay lubhang nagulat. Maraming katanungan sa kanyang isipan. Hindi na nagtagal sa pagbati si Luo Jiangwo. Hinila niya ako patungo sa hongki car. Kusa niyang binuksan ang pinto ng sasakyan at pinasakay ako. Ang kilos na ito ay muling nagpabigla sa lahat ng naroroon. Anong klaseng karangalan, anong klaseng katayuan? Ngunit sa sandaling nagulat sila dahil dito. Bumukas ang pinto ng sasakyan. Ang taong nakaupo sa loob ay nagpatulala sa kanilang dalawa. Ito pala ang pinakamataas na commander ng Longguo, si Lin Chenli. Ito ang tunay na pinakamataas na antas. Nasa ilalim niya ang milyon-milyong sundalo. Ngunit sa sandaling ito, nagpakita siya sa palaruan ng Shengjing University. Para lang salubungin ang isang estudyante. Kinuha ko ang mga pira-piraso ng computer sa backpack ko at bumuntong hininga. Sana ngayong gabi matatapos ko na ang core. Sayang at nagkaroon ng problema. Nasira ang hard drive. Posibleng mawala ang data. Ngayon, kailangan na lang gumamit ng teknikal na paraan. Para makita kung may maililigtas pa. Nang marinig ni Lin Chenli na may pagkakataon pang maayos. Gumaan ang kanyang kalooban. Ngunit nang makita ang hard drive na basag, hindi pa rin niya napigilang magmura. Sisiguraduhin kong pagbabayaran ng nanakit ang kanyang ginawa. Pagkatapos ay inalam ni Lin Chenli ang nangyari. At tuluyan ng nagalit. Ang Shengjing University ay kilala sa loob at labas ng bansa, lalo na nang marinig niya na binanggit ni Liu Ruyan na siya ang nasusunod sa Shengjing. Galit na galit si Lin Chenli. Nagsalita, kung sino man ang mangahas na sumuporta sa kanya, papanagutin ko. Sa mga sandaling iyon, isa-isang nagsimulang umalis ang mga military vehicle sa campus. Bitbit ni Ren Tingting ang kanyang kamera. Kumukuha ng maraming litrato. Sikat siyang blogger sa campus forum. Nakita niya sa nangyari ngayon ang malaking oportunidad. Na ang dahilan ay ang pangmumolestya ko kay Liu Ruyan. At sumunod ang iba pang pangyayari. Kaya't pagbalik ni Ren Tingting sa dormitoryo, mas siyang nagtipa sa keyboard. Hindi nagtagal. At nagsimulang kumalat sa forum ng paaralan. Sa isang marangyang villa, ang nanay ni Liu Ruyan na si Chen Yunying ay nakaupo sa sofa at nagbabasa ng cellphone. Biglang nagbago ang kanyang ekspresyon. Sinong walang galang ang gumalaw sa anak ko? Agad siyang tumawag sa telepono. Sinalubong ng prinsipal na nagmamadaling pumunta sa eskwelahan, ang tawag ni Chen Yunying. Pinagalitan siya ng todo pero hindi siya naglakas loob na sumagot. Sa huli, nagkaroon sila ng magkatulad na ideya. Nagdesisyon silang ipahayag sa publiko na ang babaeng hinaras ko ay hindi si Liu Ruyan. Si Liu Ruyan ay lumabas para pigilan ang aking ganoong pag-ugali. Kaya nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan. Alas negatibo 3 ng madaling araw. Sa pamumuno ng prinsipal at mga leader ng propaganda department ng eskwelahan. Ang aking imahe ay tuluyang kinilala ng lahat bilang isang masamang estudyante sa kolehiyo. Ang pangkalahatang leader ng eskwelahan ay labis na nasiyahan sa resulta. Sa oras na ito, ang commander na si Lin Chenli na nakasakay sa eroplano. At ang DN ng Academy of Science and Technology na si Lu Yongping ay tinitingnan ang artikulong ito. Pinipigilan ng dalawa ang kanilang galit. Kasabay nito, may bahid ng pagkatakot sa kanilang mga mukha. Mayroon ding milyon-milyong mga salita na naninira sa akin. Mahigpit na kinuyom ni Lin Chenli ang kanyang kamao. Handa na siyang gumawa ng aksyon. Hindi niya maisip kung ano ang magiging reaksyon ko kapag nakita ko ang mga post na ito. Paulit-ulit na umiling si Lu Yongping. Siya ay isang doktor na gumawa ng malaking kontribusyon sa Xiago. Hindi niya maisip kung ano ang nangahas na magpakalat ng chismis at magdulot ng kaguluhan sa opinyon ng publiko. Nililin lang ang mga mata ng hindi mabilang na mga netizens. Ang mga teknolohiyang pananaliksik na binuo sa edad na 18 ay hindi kayang bilangin ng 2 kamay. Kapag ang mga bagay na ito ay nalantad, siguradong magdudulot ito ng pandaigdigang sensasyon. Bumuntong hininga si Lin Chenli at sinabi, ang paglitaw ng ganitong kalagim-lagim na bagay ay aking pagkukulang. Ang paninira kay Yichuan ay responsidad namin. Sa anumang paraan, kailangan naming bigyan siya ng kasiyasyang paliwanag. Huminga ng malalim si Lu Yongping. Nagtinginan ang dalawa at tumango. Nagkaintindihan ang dalawa. Pagkatapos, tinawagan ni Lin Chenli ang Changxin Department ng Dragon Kingdom.
Imbestigahan nyo kaagad. Lahat ng mga post sa internet na nag-uusap tungkol kay Chuan. Alamin kung sino ang nag-publish nito. Kung saan ang address. Pagkatapos magsalita, ibinaba niya ang telepono nang hindi naghihintay ng sagot. Bumulong si Minister Liang ng Changxin Department. Magbabago ang internet. Ang salarin sa pag-publish ng artikulo na si Liang Tingting. Sa oras na ito, siya ay nasasabik. Ang pagkakaroon ng traffic ay katumbas ng pagkakaroon ng pera. Hindi ko alintana kung ano ang mangyayari sa akin pagkatapos akong i-bash sa internet. Habang siya ay nagagalak, biglang naglaho ang kanyang account sa dilim. Kasunod nito ay paglabag sa patakaran ng komunidad. Ang account ay tuluyang sinuspinde. Ang nakakasilaw na mga salita ay direktang nagpatigil kay Ren Tingting. Ngayon si Ren Tingting ay lubusang sumabog. Direkta niyang ipinasa ang kanyang post sa 7 o 8,000 fan group. Ang tunay na napakalaking post ay nagsimulang sumabog sa pagdami. Kasabay nito, para hindi magalit ang punong guro sa nanay ni Liu Ruyan, tumingin sa trending online at nasiyahan. Mas madali itong ipaliwanag sa kanyang ina. Sa oras na ito, isa pang pinuno ng paaralan ang tumindig upang magsalita. Malaki ang reaksyon online. Hinihiling nila sa aming paaralan na maglabas ng pahayag at gumawa ng posisyon. Siksu Dehua, ang punong guro na Siksu Dehua, ay nagdesisyon para sa kanyang sariling kinabukasan. Siksu Dehua. Ang pamagat ay ang pagpapatalsik sa bastos na estudyanteng si Chuan. Ang anunsyo ay nagdulot ng malaking alon online. Kahit na ang lahat ng empleyado ng Changxin Department ay abala sa pagtanggal ng mga post. Ito ay napakaliit na tulong lamang. -2 ng madaling araw. Agad, lahat ng post, video, at impormasyon na nagpapasama kay Chuan. Linisin niyo ang lahat para sa akin. Linisin niyo ang lahat para sa akin. Hindi dapat lumabas kahit isa. At ang impormasyon at e-address ng mga nag-post. Imbestigahan niyo ang lahat at ayusin sa isang talaan. Walang dapat palampasin. Agad na nagbago ang ekspresyon ng lahat ng si. Agad na sumagot ng may paggalang at gagawin ito kaagad. Ang ganitong antas ng direktiba ay natatangi at hindi pa nagagawa. Sa isang iglap buong Dragon Country. Lahat ng may impluwensyang internet tycoons ay nagpanik. Sa oras na ito, ang pulang kotse na may plakang 001. Huminto sa gusali ng opisina ng Changxin Department. Sumakay si Lin Xianli sa elevator diretso sa ika-101 palapag. Nang makita ni Ministro Liang ang marangal na si Lin Xianli, agad siyang tumalon mula sa kanyang upuan. Commander Lin, bakit kayo mismo ang pumunta? Ang boses ni Lin Xianli ay may dalang nakakatakot na presyon. Kung hindi ako mismo ang pupunta, maaayos niyo ba ito? Sino ang lumalabag sa batas at nagkakagulo sa internet? Nalaman na ba ninyo? Si Ministro Liang ay nag-aalangan at hindi makapagsalita. Biglang bumukas ang pinto ng opisina. Isang empleyado ang sumugod na may hawak na mga dokumento. Nagmamadali niyang sinabi. Mahalagang ulat, ang pinakabagong balita na natuklasan. Mahalagang ulat, isang pagsabog ng init ng trapiko ang inilabas ng Shengjing University. Mahalagang ulat, nakasaad sa anunsyo na inilabas ng Shengjing University. Lagda, Zhang Wu sinubukan ni Chuan na gahasain ang estudyanteng si Chen Shooting. Lagda, Zhang Wu ang pangyayari ay malubha. Kaya nagdesisyon ang opisina ng paaralan sa isang pagpupulong na patalsikin si Chuan. Lagda. Selyo, tatakan hindi kailanman tatanggapin. Hindi napigilan ni Ministro Liang na kumabog ang kanyang puso. Gaya nga ng inaasahan, sumabog si Lin Xianli sa sumunod na segundo. Ang mga baboy na ito sa Shengjing University ay tila hindi na gustong mabuhay. Hindi napigilan ni Ministro Liang na kumabog ang kanyang puso. Gaya nga ng inaasahan, sumabog si Lin Xianli sa sumunod na segundo. Ang mga baboy na ito sa Shengjing University ay tila hindi na gustong mabuhay. Pagkatapos ay nagmura siya ng 2 beses at nag-walk out. Pinagmaneho niya ang driver patungo sa bilangguan ng militar sa lungsod ng Shengjing. Narito nakakulong si Liu Ruyan na nahuli kagabi. At si Liu Ruyan na nakakulong sa bilangguan magdamag. Ay walang kaalam-alam sa nangyayari sa labas. Ang kanyang kayabangan ay hindi nabawasan kahit katiting. Sa halip ito ay lalong lumakas. Patuloy siyang sumisigaw sa 2 gwardiya sa labas. Palabasin niyo ako. Kayong mga hunghang. Alam niyo ba kung sino ako? Walang magandang mangyayari sa mga nagkasala sa akin. Nangagalaiti si Liu Ruyan. I-02001. Pagkababa mula sa sasakyang may plakang I-02001, dumiretso si Lin Xianli sa silid siyasatan ng bilangguan. Nang makita niya ang isang sundalo na nagbukas ng pinto, akala ni Liu Ruyan na may dumating upang ilabas siya. Labis siyang nasasabi. Ngunit hindi niya inaasahan na dadalhin siya nito diretso sa interrogation room. Tumindala si Liu Ruyan.
At hindi man lang pinansin si Lin Qianlei na nakaupo sa harap. Nakapasok na rin siya sa Security Bureau ng lungsod ng Shengjing ng ilang beses. Ngunit sa tuwing siya ay nahuhuli, ang kanyang pamilya ay nagpapadala ng isang tao upang ayusin ang gulo. At sa bawat pagkakataon, ang taong ipinadala ng kanyang pamilya ay karaniwang may parehong ekspresyon tulad ni Lin Qianlei. Hindi niya pinapansin ang ganitong hitsura. Sa kanyang paningin, ang mga taong ito ay naglilingkod lamang sa kanya. Kaya tuminala siya at nagsimulang magmura. May sira ba ang utak mo? Bakit ang tagal mo? Isang araw at gabi na ako rito. Ngunit hindi man lang natinag si Lin Qianlei sa kanyang sinabi. Dahil dito, lalong nagalit si Liu Ruyan. Inutusan ka ng nanay ko na gawin ang iyong trabaho. Hindi para magpanggap. Napakasama ng ekspresyon ni Liu Ruyan. Direkta niyang tinuring si Lin Qianlei bilang isang alipin. Ilang dekada nang nasa militar si Lin Qianlei. Hindi pa siya nakakita ng isang taong napakayabang. Pigilan ang sariling galit. Parang napakamakapangyarihan ng pamilya niya. Mukhang madalas siyang napupunta sa presinto. At palagi siyang nakakalabas. Ipinapakita nito na maraming taong sangkot sa likod niya. Nakakatuwa ito. Nagbigay ito kay Lin Qianlei ng mas magandang ideya sa kanyang isipan. Samantalahin na at hulihin silang lahat. Siguradong magugustuhan ko ang resulta bilang isang partido na sangkot. Matapos pagpasyahan ang kanyang ideya. Si Lin Qianlei na pinigilan ang kanyang galit ay nagsalita ng nakangisi. Gaano kayaman ang pamilya mo? Sino ang mga magulang mo? Hindi ba nila ako kayang pigilan? Kasabay ng kanyang mga salita, biglang nagbago ang mukha ni Liu Ruyan. Ang nanay ko ang chairperson ng Qingshan Technology Group. Narinig mo na ba ang pangalang Chen Yuning? Kahit isang kumpas lang ng daliri ay mawawalan ka ng trabaho. Sino ka para sumagot sa akin? Nagbalik loob si Lin Qianlei at bumalik. Puno ng pagmamalaki ang puso ni Liu Ruyan. Ngunit hindi niya alam na ang iniisip niyang si Lin Qianlei na natakot ay nakangisi sa kanyang isipan. Ang mga salitang akala niya ay napakagaling. Ang ganap na magpapabago sa kanyang kapalaran. Alas negatibo 8 ng umaga. Tinitipon ang mga pinuno ng paaralan upang pumasok. Nagdesisyon na humingi ng tao sa hukbo. Ang mga estudyanteng dumadaan sa kalsada ay naghihiyawan para sa kanila. Ang punong guro na si Xu Dehua ay naglalakad sa harap na may mukhang puno ng pag-asa. Kasabay nito, ang labas ng kulungan ng hukbo sa Shengjing. Dahil maraming taong nakapaligid sa pintuan ng kulungan, kahit ang kalsada ay naharang. Ang kakaibang sitwasyon na ito ay pumukaw sa interes ni Lu Yongping. Pumunta rin siya dito ngayon para makita ang bastos na si Liu Ruyan. Nitong mga nakaraang taon, maliban sa pagsasaliksik sa base, bihira siyang lumitaw sa publiko. Sa sandaling ito, naglalakad sa tabi ng napakaraming tao. Walang nakapansin sa kanya bilang isang matanda. Habang ang mga tao ay nagsisiksikan at nag-ingay sa harap ng pintuan ng kulungan. Si Lu Yongping ay tahimik na dumaan sa mga tao at lumapit sa gwardiya. Ipinakita ang kanyang mga papeles sa kanya para makita. Matapos makita ng gwardiya ang mga salita ng dian ng Research Institute, itataas niya ang kanyang kamay para saludo kay Lu Yongping. Hinila ni Lu Yongping ang gwardiya sa isang tabi. At tahimik na nagtanong, anong nangyayari sa mga taong ito? Ulat, Dian. Iyon ang punong guro at mga pinuno ng Shengjing University. Iginiit nila na pakawalan si Liu Ruyan. Gusto pa kaming makita ng leader namin. Mula umaga pa lang ay nagkakagulo na. Biglang nagbago ang ekspresyon ni Lu Yongping. Binabaliktad ng Shengjing University ang katotohanan. Direktang sisantihin si Ichuan. Hindi pa niya nasisingil ang bagay na ito. Ngayon naman ay kusang nagpapakita ang mga taong ito. Lumingon si Lu Yongping at naglakad patungo kina Xu Dehua at iba pa na hindi kalayuan. Nagulat si Xu Dehua nang makita si Lu Yongping. Mas na lumapit si Xu Dehua. At bumulong kay Lu Yongping, Profesor. Naparito po ba kayo dahil sa nangyari kay Liu Ruyan? Balak sana niyang pagsabihan agad si Xu Dehua, si Lu Yongping. Ngunit nang makita niya ang mga abalang reporter, nagkaroon siya ng mas magandang ideya sa kanyang isipan. Tumango si Lu Yongping at walang pag-aatong sinabi. Naparito ako dahil sa bagay na ito. Sa narinig na yon, halos mapatalon sa tuwa si Xu Dehua. Tama nga ang hinala niya. Kung hindi, bakit kaya magpapakita rito ang isang katulad niya? Nakangiti ng malapad si Xu Dehua. At buong galang na sinabi kay Lu Yongping. Buti na lang at dumating kayo, Profesor. Kung hindi, halos ikamatay ko na sa pag-aalala. Pumasok na po tayo agad para kunin ang dalaga. Tumango si Lu Yongping at bahagyang ngumiti. At sinabi, isama mo ang mga tauhan mo sa loob at doon tayo mag-usap. Ikinatuwa ito ng labis ni Xu Dehua. Maghapon na siyang sumisigaw dito. Ngunit walang anumang nangyari.
Ngunit sa pagdating ng matandang propesor, makakapasok na agad. Agad siyang sumenyas. At inaya ang iba pang mga pinuno ng unibersidad na pumasok sa kulungan para kunin ang dalaga. Dahil naroon ang propesor, tiyak na makakamit natin ang hustisya sa pagkakataong ito. At mapaparusahan ng mabigat ang kriminal. Masayang sabi ni Xudehua. Ipinapamalas ang kanyang kapangyarihan. Tiningnan siya ni Lu Yongping na parang isang payaso. At hindi siya pinansin. Sa paunguna ni Lu Yongping, maraming tao ang sama-samang pumasok. Ngunit ang pintuan sa kanilang likuran ay biglang bumagsak ng malakas. At nagpasindak sa mga pinuno ng unibersidad. Sa ganap na saradong kapaligiran, humarap si Lu Yongping na kanina pa nasa unahan. At biglang nagbago ang kanyang ekspresyon at naging napakalamig. Hulihin niyo silang lahat. Agad na sumugod ang ilang dosenang sundalo. Biglang nataranta si Xudehua at iba pa. Sa loob ng kulungan, si Liu Ruyan ay nagtuturo at nag-uutos kay Lin Qianli. Dumating si Lu Yongping sa sandaling iyon. Sabi ni Lin Qianli, anak siya ni Chen Yuning, ang chairman ng Qingshan Technology Group. Pupunta ako ngayon para mag-imbestiga. Nang marinig ito, sumimangot si Lu Yongping. Siya ay abala sa pagsasaliksik. Marami na rin siyang nakausap mula sa grupong ito. Nag-isip si Lu Yongping at naging kay Lin Qianli. Kailangan mong imbestigahang mabuti. Ang grupong ito ay may pakikipagtulungan sa ating militar. May ilang kumpidensyal na dokumento ng negosyo. Bigla akong kinakabahan. Ipaimbestiga ang kanilang kalakalang internasyonal. Nakikinig si Liu Ruyan sa usapan ng dalawa. Halata na alam niya kung ano ang kanilang gagawin. Iimbestigahan nila ang kanyang pamilya. Bumilis ang paghinga ni Liu Ruyan sa kanyang iniisip. Pagkaalis ni Lin Qianli, lumapit si Lu Yongping sa kanya nang may napakalamig na tingin. Tumayo si Liu Ruyan at itinuro si Lu Yongping. Sumigaw siya, sino ka ba talaga? Huwag kang magpanggap dito. Hoy, matandang hukluban, huwag kang lumapit. Babae ako. Sisigaw ako ng magnanakaw kapag lumapit ka pa. Ngunit lalo pa nitong ginalit si Lu Yongping. Nang maalala niyang ganito rin siya pinaratangan, biglang sumiklab ang galit sa puso ni Lu Yongping. Lumabas kayong lahat. Ano pang tinitignan nyo? Kunin niyo lahat ng gamit panakot sa espiya at traidor. Gusto ko lahat. Dalhin niyo rito ngayon na. Sa kabilang silid, nagulat ang mga nanonood sa monitor. Binuksan ang bodega na matagal nang sarado. Isa-isang inilabas ang mga kakaibang gamit. Nang makita ni Liu Ruyan ang mga bagay na ito, agad nagbago ang kanyang ekspresyon. Nawala ang kanyang kayabangan at kapusukan. Pagkalabas ni Lin Qianli mula sa kulungan, dumiretso siya sa archive. Ang responsable sa archive, na nakatanggap ng advance na impormasyon, ay naghihintay na sa kanya. Dinala si Lin Qianli sa loob ng silid, at dinala ang isang bunton ng dokumento. Kasabay ng pagbuklat sa mga dokumento, iba't ibang talaan ng krimen ni Chen Yuning ang nakarecord, pati na rin ang iba't ibang network ng kanyang relasyon. Lahat ng talaan ng kanyang transaksyon sa negosyo ay inilantad. Ang kanyang binigyang pansin ay ang mga talaan ng krimen at kaso ni Chen Yuning. Bawat isang bagay ay detalyadong nakasulat. Ang iba't ibang talaan ng kaso ay lalong nagpakunot ng kanyang noo. Tungkol sa mga kaso ni Chen Yuning, bawat isa ay walang resolusyon. Kung hindi kulang sa ebidensya, binawi ng nagreklamo ang kanilang demanda. O kaya naman ay pagkakamali ng mga kawani. Ang nahanap na ebidensya ay mali. Ang mga ito ay talagang lumalabas sa iba't ibang kaso. Ngunit si Chen Yuning sa kanyang sarili ay nasakop ang lahat. At sangkot pa sa napakaraming kaso. Sa bawat pagkakataon, napakadali at katakatakang siya ay napawalang sala. Hindi talaga naniniwala si Lin Qianli. Galit na nagliliyab sa kanyang mga mata. Kunin ang impormasyon ni Liu Ruyan. Pagkatapos sabihin ito, isa pang bunto ng impormasyon mula sa responsable ang ipinakita. Isa-isang bagay ang inilantad sa mga mata ni Lin Qianli. Ang kanyang katawan ay nanginginig dahil sa labis na galit. Ang mga ito ay mga bagay na ginawa mismo ni Liu Ruyan. Gaano karaming mga krimen ang kanyang nagawa sa mga nakaraang taon? Gaano karaming kasamaan ang kanyang nilikha? Ngunit iwinasiwas ni Chen Yuning ang kanyang kamay. Gamit ang pera, nalutas niya ang lahat ng problema. Ito ay pawang mga madugong trahedya. Pumuputok ang mga ugat sa ulo ni Lin Qianli. Kung hindi mamatay ang mag-inang halimaw na ito, nagkasala ang Dragon Country. Pagkatapos ay kinuha niya ang telepono at tumawag sa Xi'an Department. Ang Xi'an Department ay isang independenteng organisasyon ng departamento. Ang departamento na ito ay mayroon lamang ilang libong tao. Nang sagutin ang telepono, hindi na nag-aksaya ng oras si Lin Qianli at dumiretso sa punto. Ipapadala ko kay Xiao Liu ang impormasyon. I-restart mo ang kaso ng mag-ina na ito. Gusto ko ng resulta sa loob ng 3 araw. Galit din ang kanyang nararamdaman.
Hindi pa siya nakakita ng ganito kasamang mag-ina. Sisiguraduhin niyang aalamin ang katotohanan sa kasong ito sa loob ng 3 araw. Pagkababa ng telepono, nakatanggap si Lin Qianli ng mensahe. Sa isang tingin lang, nagbago ang kanyang ekspresyon. Kaagad siyang nagmaneho pabalik sa base. Mas na bumibiyahe ang sasakyan sa kalsada. Hindi nagtagal, nakarating siya sa aerospace base. Sa pagkakataong ito, dumating din si Lu Yongping na parehong kinakabahan. Mas na bumaba ang dalawa sa sasakyan at dumiretso sa laboratorio. Sa loob ng laboratorio, tinitingnan ang isa-isang eksperto na nakayuko. Tanong ni Lu Yongping na may halong pag-aalala sa mukha. Hindi na ba talaga maaring subukang ayusin? Sabi ng isa sa kanila na halata ang pag-aalangan. Mas malala ang sira sa loob ng hard drive kaysa sa labas. Sinubukan namin ang iba't ibang paraan para ayusin ito. Pero sa huli, 15% lang ng datos ang naibalik namin. Pagkatapos niyang sabihin ito, para kay Lu Yongping, biglang dumilim ang kanyang paningin. Parang biglang nawala ang lakas sa kanyang mga binti. Kaya bigla siyang napaupo. Mas nakumilos ang kanyang katulong. Agad niyang inalalayan ang matandang diyan. Natataranta ang lahat sa sitwasyon. Nagkagulo rin ang ilang eksperto at nagmadaling lumapit. Napalunok si Lin Qianli. Nagmadali siyang humawak sa katabi niyang katulong. Para makapanindig muli ng maayos. Nang matauhan, agad niyang tinignan si Lu Yongping sa tabi niya. Malaking problema na ang pagkasira ng disenyo ng ika-6 na henerasyong jet. Mas lalo pang lalaki ang problema kung bumagsak si Lu Yongping. Kaya malaking problema talaga ang mangyayari. Dahan-dahang tumayo si Lu Yongping na pinalilibutan ng mga tao. Umiling siya at sinabi, kung ibabalik ulit ang 15% ng datos. Siguradong hindi nakakayanin sa oras. Napabuntong hininga rin si Lin Qianli dahil sa pagkadismaya. Masyadong malaking dagok ang balitang ito para sa kanila. Plano pa naman nilang paliparin ang ika-6 na henerasyong jet sa loob ng 3 buwan. Pero dahil sa nangyari, kahit ulitin pa ni Chuan, aabot na yon hanggang sa susunod na taon. Habang nakabitin sa kanilang ulunan ang presyon ng Estados Unidos, malinaw pa rin sa kanyang alaala ang mga masasakit na salita. Nagpadala pa ang Estados Unidos ng mga fighter jet para direktang mang-asar sa himpapawid ng karagatan ng Dragon Kingdom. Wala kaming nagawa kundi panoorin sila na nagpapakasaya sa himpapawid ng karagatan. Pagkatapos nilang maglibot, payapa silang umalis. Kahit na puno ng galit ang puso ko noon, wala akong nagawa. Kaya naman itinakda ko ang layunin na dapat lumipad ang jet sa loob ng 3 buwan. Pero ngayon, nasira ang disenyo. Wala nang pag-asa si Lin Qianli at Lu Yongping. Nagdadalamhati ang lahat sa lugar. Nasasaktan ang lahat dahil sa pagkasira ng plano para sa ika-6 na henerasyong jet. Pero hindi nila alam. Nakatatapos ko lang isara ang takip ng aking panulat. Hawak ko sa kamay ko ang isang kumpletong papel na naglalaman ng disenyo ng ika-6 na henerasyong jet. Hindi na ako nag-aksaya ng oras. Agad akong nagtungo sa laboratorio ng base ng eksperimento sa Kalawakan. Pagkalipas ng kalahating oras, nakarating ako sa laboratorio ng base. Nang makita nila akong pumasok, nagtaka sina Lin Qianli at Lu Yongping. Bakit hindi gumawa ng ika-6 na henerasyong jet sa bahay at nandito? Halata ang labis na kalungkutan ng dalawa. Tumawa ako ng malakas. Ang bagong disenyo ng ika-6 na henerasyong jet ay ganap ng napabuti. At higit pang na-optimize. Kaya't ang pagganap ng ika-6 na henerasyong jet ay lubhang napahusay. Habang tinitingnan ang mga blueprint sa aking kamay, nagtinginan ng may pagtataka sina Lin Qianli at Lu Yongping. Direktang natigilan sa lugar. Napabalik si Lu Yongping mula sa pagkagulat. Masaya at maingat niyang kinuha ang draft paper mula sa aking kamay. Tinitingnan ang ika-6 na henerasyong jet na talagang napabuti na sa itaas. Hindi napigilan ang pagdaloy ng luha. Lumapit si Lin Qianli at mahigpit akong yakap habang tumatawa ng malakas. Pagkatapos ng 3 buwan sa kalangitan ng Blue Star, makikita na ang ika-6 na henerasyong jet ng aking huwaksya. Hindi na kailangang maapi ng spaceplane ng bansang Starstrucks. Nang marinig ito, umiling ako. Posibleng hindi pwede ang 3 buwan. Inalis ni Lin Qianli ang kanyang ngiti kanina. Ngunit napakabuti na naibalik ang ika-6 na henerasyong jet ngayon. Hindi na siya nangangarap ng iba pa. Kaya't sinabi niya sa akin ng may seryosong ekspresyon, "Easy. Napakagaling na nagawa mo ito. Nakikita ninyong lahat. Gaano man katagal, tatanggapin namin." Nakita kong sinabi ko bawat salita. Kailangan ko lamang ng 1 buwan. Yamang ang Star Stripes ay walang tigil sa pagtawag. Kung gayon, dapat nating ipakita sa kanila ang ating tunay na kulay. Si Lin Qianli ay puno ng kumpiyansa sa aking disenyo. Ipinatawag ni Lin Qianli ang lahat ng senior engineer.
Ipinakilala niya sa lahat ang aking pagkatao. Ang pangkalahatang tagapamahala ng workshop, si Jiangping, ay labis pa akong pinuri. Nagpahayag ng pagtanggap, maraming engineer ang tumingin sa akin nang may labis na paghanga. Huminga ako ng malalim at seryosong sinabi sa mga engineer. Humihingi ako ng paumanhin sa inyong lahat. Kailangan kong ipawalang bisa ang panlabas na disenyo ng fighter jet na ito. Dahil umangat na sa himpapawid ang ika-negatibo, 6 na henerasyong fighter jet ng Starstruts. Hindi rin dapat maliitin ang lakas. Kung hindi natin baguhin at i-upgrade ang fighter jet ng Dragon Country. Kahit na matagumpay itong umakyat sa himpapawid, magsisilbi lamang itong target nila. Naisip ko na ang bagong blueprint ng ika-negatibo, 6 na henerasyong fighter jet. Naghihintay na lamang sa masigasig na paggawa ng lahat ng engineer. Nang marinig ito ng pangkalahatang tagapamahala na si Jiangping, agad na nagpahayag na basta ang ika-6 na henerasyong fighter jet ng Dragon Country magtagumpay sa pagsupil sa fighter jet ng kalaban sa himpapawid. Lahat ng aming pagsisikap ay sulit. Habang tinitingnan ang matatag na tingin ni Jiangping at ng iba pa, nagtanong ako, gaano katagal bago natin mabuo ang ika-6 na henerasyong jet fighter? Sinabi ni Jiangping na dahil sa nakaraang karanasan. Sa pagkakataong ito, 4 na buwan lamang. Para muling mabuo ang binago nito. Nang marinig ko ito, umiling ako. Masyadong mabagal ang 4 na buwan. Kailangan nating tapusin ang ika-6 na henerasyong jet fighter sa loob ng 1 buwan. At ipadala ito sa kalangitan ng Dragon Country. Ang aking mga salita ay may determinasyon at katatagan, na nagpabago sa ekspresyon ng lahat sa isang iglap. Malinaw sa kanila ang mga jet fighter na pinag-aralan nila ng higit sa 10 taon. Ang bawat detalye nito. Ang tapusin ito sa loob ng 1 buwan ay parang imposible. Tumingin ako sa lahat ng may pag-aalala. Alam kong ito ay isang napakahirap na gawain. Ngunit sa ilalim ng presyon ng Star-Spangled Country, wala tayong dahilan para umatras. Hanggat nagtutulungan ang lahat, tiyak na magagawa ko ito. Ang mga mata ng lahat ay nagliliyab. Malinaw na galit din sila sa Star-Spangled Country. Ayaw nilang basta-basta yurakan ang karangalan ng inang bayan. Habang mainit pa ang usapan, agad akong nagpatawag ng unang pagpupulong sa trabaho. Sa malaking conference room, tinitigan ko ang daan-daang eksperto sa aerospace. Ipinaliwanag ko ng detalyado ang pinakabagong sitwasyon ng jet fighter. Kahit anong datos na kunin mo ay kayang lampasan ang ika-6 na henerasyong jet fighter ng Star-Spangled Country. Nagpatuloy ang pagpupulong hanggang 2 ng madaling araw. Matapos isaayos ang lahat ng gawain, hindi rin ako nag-aksaya ng oras. Agad akong pumunta sa aking posisyon para magtrabaho. Para sa kaluwalhatian pagkatapos ng 1 buwan. Lahat ay nagsisikap ng husto. Mas na lumipas ang 3 araw. Sa ilalim ng aking pamumuno, ang lahat ng departamento ay tumatakbo ng mas at maayos. At ang pinakamahalagang bahagi, ang Dragon Core Engine, kasalukuyan ding ginagawa. Sinisimbolo nito ang puso ng Dragon ng China. Dala ang responsidad na protektahan ang kaligtasan ng aerospace ng Dragon Country. Kasabay nito, nakatanggap si Lin Qianlei ng mensahe mula sa kapitan na si Chen Anlong. Nang makita ni Lin Qianlei ang mensahe, agad siyang nagpunta sa Xi'an Department. Sa loob lamang ng 3 araw, lubusan nilang inimbestigahan ang mag-ina ni Chen. Ang mga lihim at katotohanan na nakabaon sa loob ng maraming taon ay nabunyag din. Seryosong binasa ni Lin Qianlei ang inayos na impormasyon. Biglang may isang pangalan na pumukaw sa kanyang interes. Si Liu Xue ay isang pambihirang tao. Noong bata pa siya sa Dragon Country, isa na siya sa mga nangungunang bilyonaryo. Mayroon siyang halos 10 kumpanya, malaki at maliit. Pagkatapos niyang lumipat sa Estados Unidos, wala na kaming balita sa kanya. Hindi maintindihan ni Lin Qianlei. Sa loob ng opisina ng presidente ng Qingshan Technology Building, si Chen Yuning ay abala sa pakikipag-usap sa telepono. Isang malalim na boses ng lalaki ang narinig mula sa kabilang linya. Kumusta na ang ating anak? Pinalaya na ba siya? Kalmadong sabi ni Chen Yuning. Sa Shenzhen City, wala akong bagay na hindi kayang gawin. Kaya huwag kang mag-alala at manatili ka na lang dyan sa ibang bansa. Ay nga pala, naipadala ko na sa iyo ang mga pinakabagong impormasyon na kailangan mo. Kamakailan lang naming nalaman. Mukhang may inihahanda silang isang napakahalagang bagay. Mahigpit ang internal control kamakailan. Mahinang tumawa ang lalaki sa telepono. Ayos lang sa mga impormasyong ito. Kahit anong gawin nila, hindi sila makakataka sa ating kontrol. Pagkatapos niyang magsalita, nagpaalala pa siya. Ang 6th generation fighter jet plan ng Estados Unidos ay simula pa lamang. Sa susunod, magkakaroon pa ng mga bagong aksyon. Kailangan nating magbigay sa kanila ng isang napakabigat na dagok.
Kailangan mong maging mahinahon para maiwasan mong magpakita ng anumang kahinaan. Naging seryoso ang ekspresyon ni Chen Yuning. Sige, mag-iingat ako. Kasabay nito, sumunod siksiyaan sa utos ni Lin Shanli. Agad niyang kinontak ang Jiangxin Department. Mas lalong naintindihan ni Chen Anlong ang pagiging seryoso ng bagay na ito. Direkta siyang kumilos mismo at tinipon ang kanyang mga tauhan. Sa loob lamang ng 3 minuto. Sa sandaling ito, lahat ay seryosong naghihintay sa utos. Naghihintay lamang sa utos ni Chen Anlong. Gusto kong makita ang pinakamas ninyong pagkilos. Mas na pag-atake. Isang atake, isang panalo. Naiintindihan. Sa isang utos, agad na kumilos ang lahat ng sundalo. Sa loob lamang ng ilang segundo, dose-dose ng mga sasakyang militar ang mas na lumabas mula sa garahe. Ayon sa lokasyon na ibinigay ng Jiangxin Department, mas na dumating si Chen Anlong sa malaking pribadong plantasyon. Sa kanyang utos, kumalat ang mga sasakyan. Kinubkob ang buong plantasyon. Kaagad na pumasok ang mga sundalo. Mas nilang kinontrol ang front desk lobby. Ang mga baril ay nakatutok sa bawat isa sa lugar. Natakot sila at hindi mapigilang manginig. Tumayo kayong lahat. Diretsong naglakad si Chen Anlong papasok sa plantasyon. Ang dinaanan ay napakaraming marangyang silid na may iba't ibang ginagawa sa loob. Hindi ko akalain na ang isang maliit na manor ay isa palang taguan ng kabulukan. Habang abala ang lahat sa paghuli sa labas. Sa pinakalikod ng manor, sa loob ng isang napakarangyang presidential suite, si Chen Yuning ay masayang nagpapakasaya. Sa kanyang tabi, naroon din ang ilang matatabang lalaki na nasa edad, na nagpapamasahe sa mga magagaling na teknisyan. Sa sandaling iyon, ang pinto ng suite ay biglang bumukas ng malakas. Kasunod nito, si Chen Anlong ay mas na pumasok. Tinitigan si Chen Yuning na nakahiga sa kama, na nagbubuga ng usok ng may kasiyahan. Ang mga mata ni Chen Anlong ay napakalamig. Nang tumingin siya sa mga matatabang lalaki sa tabi, lalo pang lumala ang kanyang ekspresyon. Lumabas kayo. Sino ang nagpapapasok sa inyo dito? Naputol ang kanyang masayang paglilibang. Bahagyang naguguluhang tumingala si Chen Yuning. Galit din ang ilang lalaki sa kanyang tabi. Ngunit nang makita nila ang anyo ni Chen Anlong, bigla silang natigilan sa takot. Habang natigilan ang mga ito, muling nagsalita si Chen Yuning. Ano pang tinatayo-tayo niyo dyan? Lumayas na kayo. Sigaw ni Chen Yuning, na hindi nakikilala ang lalaking nakasuot ng suit na nakatayo sa pinto. Ngunit alam na alam ito ng mga kasama niya sa tabi. Ang ministro ng Xi'an Department na si Chen Anlong ay may kapangyarihang hindi basta-basta. Agad silang nagsibabaan mula sa kama at nagmamadaling isinuot ang kanilang mga damit. Kasabay nito, pilit silang umingiti upang batiin si Chen Anlong. Ministro Chen, isa itong hindi pagkakaunawaan. Ngunit hindi man lang ito pinansin ni Chen Anlong. Tinitigan ang lalaking lumapit sa kanya at sinipa ito sa lupa. Sabihin mo ito sa commander. Habang sinasabi ito, ikinaway niya ang kanyang kamay. Agad na lumapit ang mga sundalo at dinakip ang mga ito. Sa nakitang iyon, tuluyang natauhan si Chen Yuning. Sino kayo? Sabi ni Chen Yuning habang bumabangon mula sa kama. Kasabay nito, agad siyang umabot sa kanyang cellphone sa tabi. Gusto niyang tawagan ang kanyang asawa para magsumbong. Sa isang utos ni Chen Anlong, tuluyang naputol ang kanyang pag-asa. Sumisigaw ng malakas si Chen Yuning. Nagpupumiglas ng todo. Tatawag ako ng abogado. Ngunit sa sumunod na segundo, dumapo ng malakas ang sampal ng sundalo sa kanyang mukha. Direktang pisikal na pinatahimik ang kanyang bibig na walang tigil sa pagdada. Kasunod nito, 50 marka ng daliri. Ang umbok sa kanyang mukha ay tumaas. Agad na nakakabit sa kanyang pulso ang kulay pilak na posas. Agad siyang inilabas ng mga sundalo. Ngunit nakatingin pa rin siya kay Chen Anlong nang may matinding pagkamuhi. Maghintay ka lang, tapos ka na. Ang kanyang pananalita ay naglalaman ng matinding puot. Tinatamad si Chen Anlong na magsalita pa sa kanya. Direkta siyang nagpahiwatig na ilabas na ng mga sundalo ang lahat. Naglakad papunta sa hall. Puno na ito ng mga taong dinakip. Si Chen Anlong ay lubos ding nagulat sa kanyang puso. Isang bagsakan na nakahuli ng ganito karaming tao. At marami sa kanila ay may mataas na posisyon at kapangyarihan. Talagang nagulat siya. Ang Chen Yuning na ito ay talagang hindi basta-basta. Sa pinakamalalim na silid ng pagtatanong sa kulungan ng militar sa Shengjing City, si Liu Ruyan ay nakatali sa upuan ng pagtatanong at hindi makagalaw. Sa sandaling ito, ang kanyang buong katawan ay puno ng mga sugat. Si Lu Yongping ay nakaupo sa tabi at tahimik na nanonood. Ang ganitong klasing basura, mga salot ng lipunan, hindi ako nasasaktan kahit naparusahan. Sa sandaling ito, biglang tumunog ang telepono. Tumingin at nakita kong ako ang tumatawag. Anong nangyari, Yichuan? Si Lu Yongping ay sumagot ng may kabaitan.
Kulang pa ng isang materyales ang Dragon Core. Sabi ng materyales na napakahalaga. Kailangan ng iyong pirma para makumpirma bago mailabas. Mahina ang boses ko, parang pagod. Sige, ayusin ko agad. Narinig ito ni Lu Yongping at agad na tumango. Pinakikinggan ang mga salita ni Yechuan at tinitingnan si Liu Ruyan sa tabi. Ang galit niya ay tumataas ng tumataas. Kung hindi dahil sa kanya, tapos ko na sana ang blueprint. Makakatulog pa sana ako ng mahimbing ng 2 araw. Itinabi ni Lu Yongping ang nang-interoga sa harap. Muling lumapit. Dian Lu, anong ginagawa mo riyan? Naririnig ko hanggang dito sa telepono ang isang malutong na tunog, nagtatakang tanong ko. Nang marinig ang tanong ko, dali-daling pinatigil ni Lu Yongping ang bibig ni Liu Ruyan. Kasabay nito, biglang nagbago ang ekspresyon ni Lu Yongping mula sa madilim patungo sa maliwanag. Walang problema. Pumapatay lang ako ng isang langaw dito. Sabi niya sa ilang taga-suri. Ikulong muna siya. Siguraduhing mahigpit na babantayan. Matapos magbigay ng utos, binuksan ni Lu Yongping ang pinto ng silid investigasyon. Malaki ang hakbang niyang lumabas. Kasabay nito, dumating si Lin Qianlei sa bilangguan. Naghandang salubungin ang pagdating ni Chen Yuning. Sa loob ng bilangguan, hinarang ni Lin Qianlei si Lu Yongping na abala sa paglalakad ng mas at nagtanong. Pupunta akong pumirma ng isang form. Tumingala si Lu Yongping, huminto sa paglalakad at sumagot. Kumusta ang operasyon ng pagdakip? Matagumpay ba? Huwag kang mag-alala. Walang magiging problema kapag kumilos ang Xi'an Department. May kumpiyansa sa mukha si Lin Qianlei. Pagkatapos sabihin ang mga salitang ito, bigla niyang binago ang usapan at binanggit ang isa pang bagay. Ang background ng asawa ni Chen Yuning ay napakasama. Nang marinig ito, sumeryoso ang mukha ni Lu Yongping. Talaga bang espesyal ang kanyang pagkakakilanlan? Halos blanko ang impormasyon tungkol sa kanya. Ngunit mas lalo kong nararamdaman na ang taong ito ay hindi basta-basta. Kung tutuusin, kahit anong gawin ni Liu Ruyan at Chen Yuning, nasa Xia country pa rin sila. Ano man ang mangyari, hindi sila makakataka sa palad niya. Kaya hindi masyadong nag-aalala si Lin Qianlei. May anumang pinsala silang maibibigay sa akin. Ngunit si Liu Xui, kahit anino niya ay hindi nakikita. Hindi ko alam kung patay ba talaga siya o nagkukunwari lang. Mas lalo itong misteryoso at hindi mahulaan. Mas may pusidad na bigla kang saksakin sa likod. Pagkatapos ng 20 minuto, si Lu Yongping at Lin Qianlei na nakapirma na ng form, ay nag-uusap tungkol sa mga bagay na may kinalaman sa pagtatanong at pagpaparusa. Nang makita nilang pumasok si Chen Anwu, sabay silang tumingala. Supreme Commander, Din, nahuli na ang lahat ng tao. Hinuli na rin ang ilang may kaugnayan na corrupt na opisyal. Maraming opisyal ang nadakip sa Manor Hotel. Kabilang dito ang ilang opisyal na may kapangyarihan sa antas ng estado. Nang makita ito ni Chen Anwu, agad siyang nagsalita. Isinalaysay niya ng buo ang nangyari kanina. Matapos marinig ang mga ito ni Lin Qianlei at Lu Yongping, lahat sila ay huminga ng malalim. Hindi nakapagtataka na ang mag-ina ay napakayabang. Lumilitaw na mayroon silang napakalaking panangga. Habang nagsasalita ang tatlo, ilang sasakyang pangmilitar ang huminto sa bakuran ng bilangguan. Si Chen Yingning at ilang matatabang tiwaling opisyal ay ibinaba ng mga sundalo mula sa sasakyan, papunta sa loob ng bilangguan. Ang ilang tiwaling opisyal sa likod niya ay pawang natakot. May pag-aalinlangan sa kanilang mga isipan. Hindi nila alam kung ano ang nangyayari. Kung bakit bigla na lamang silang dinakip. Huwag kayong matakot. Walang gaanong mangyayari. Tinitigan ni Chen Yuning ang mga natatarantang mukha ng mga ito at nagbigay ng pang-aaliw. Siguro may isang walang galang na gustong mamatay. Matigas ang tono niya. Hindi man lang niya binigyang pansin ang bilangguan. Tumahimik ka at san mo. Sigaw ng sundalo. Itinutulak sila para pasin ang pagpasok sa loob. Sa loob ng selda ng bilangguan, Siksu Dehwa at ang mga pinuno ng paaralan ay pawang balisa. Labis na pagkabalisa sa kanilang mga puso. 3 araw na silang nakakulong. Hindi sila mapakali sa lugar na ito. Nag-iisip ng iba't ibang pusidad. Ang mga sinasabi nila ay nagpapakilabot kay Siksu Dehwa. Huwag na kayong magsalita. Hindi na kailangang matakot ng ganito. Kahit gaano pa ako kagaling. Siguradong mas malakas ang impluensya ni Presidente Chen. Nagbigay ng pang-aaliw si Siksu Dehwa para pakalmahin ang mga ito. Sinusubukang panatilihin ang kanilang loob. Nang makita ang kanyang tahimik na ekspresyon, tumango rin ang lahat. Ngunit sa sandaling ito, maririnig ang mga yapak sa pasilyo. Agad na nakuha nito ang atensyon ng lahat. Ilang figura ang papalapit sa kanila. Mahigpit na itinutulak ng mga sundalo ang isang babae. May suot na pulseras na pilak ang babae.
Nakayuko, tinatakpan ng buhok ang kalahati ng mukha. Nagulat ang lahat. Bakit tinakip si Chen Yuning? Presidente Chen, ano pong nangyayari? Tinitigan ni Xu Dehua si Chen Yuning na papalapit. At nagtanong sa nanginginig na boses. Tiningnan ni Chen Yuning ang mga pinuno ng paaralan sa loob ng selda. Hindi makapagsalita ni isang salita. Labis na kahihiyan sa puso. Mas nakumalat ang pangamba sa puso ng lahat. Wala pang isang minuto nang ikulong si Chen Yuning. Nagmula sa pasilyo ang isang matinis at nakakakilabot na hiyaw. Mamamatay kayong lahat sa akin. Ako mismo ang magbabalat ng inyong mga balat. Ako mismo ang magpapahirap sa inyong lahat. Papatayin ko si Ichuan. Ipapaalam ko sa inyo kung ano ang sakit na hindi kayang tiisin. Tumagos sa matibay na pader ang galit na sigaw ni Liu Ruyan. Umalinggaw sa pasilyo. Naging yelo na ang kanyang ibabang bahagi ng katawan at hindi na makagalaw. Kaya't kinailangan siyang kaladkarin ng 2 sundalo habang hawak ang kanyang mga braso. At hindi pa siya nakakalayo ng kaladkarin. Sa selda sa kanyang harapan. Tiningnan ng nagdala sa kanya para sa interogasyon ang taong nasa rehas. Nakangising sinabi, nandito naghihintay ang nanay mo. Nagkatitigan sina Liu Ruyan at Chen Yuning. Direktang natigilan si Liu Ruyan. Habang ang mga nanonood sa 2 katabing selda, ay natakot din sa nasaksihang pangyayari. Puno ng pulang dugo ang katawan ni Liu Ruyan. Gulo-gulo ang buhok at namamaga ang mukha. Nakita ni Xu Dehua na tuluyan nang nawala sa kontrol si Liu Ruyan. At nang makita ni Chen Yuning ang kalagayan ni Liu Ruyan, biglang namula ang kanyang mga mata at sumabog. Paano ninyo siya nagawang saktan? Naghahanap kayo ng kamatayan. Sigaw ni Chen Yuning sa 2 sundalo. Magbabayad kayo sa akin. Walang makakaligtas. Hindi pa tapos magsalita si Chen Yuning. Nang sampalin na siya ng isang sundalo sa mukha. Ang dami mong sinasabi. Hindi na nagsalita pa si Chen Yuning. Agad na niyakap ang kanyang anak. Sino ang gumawa nito? Kami lang ang nananakit ng iba. Walang sinuman ang nakapanakit sa akin. Galit na galit si Chen Yuning nang makita si Liu Ruyan. Nagtanong siya. Yichuan. Yung nakakainis na Yichuan. Pinagawa niya ito. Nagpupumigla si Liu Ruyan na sumandal sa pader, pula ang mga mata. Bumulas sa kanyang bibig ang pangalang Yichuan. Naggangalit ang kanyang mga ngipin. Mga walang alam sa buhay. Pagbabayaran niya ito ng dugo. Puno ng galit ang mga mata ni Chen Yuning. Gayon din, nagsalita siya ng may pagbabanta. Pagkatapos ay lumingon siya sa mga tao sa paligid. Ilang korrupt na opisyal ang labis na natakot. Alam ni Chen Yuning na silang lahat ay narito dahil sa pangyayaring ito. Matapos mag-isip sandali sa kanyang isipan, nagsalita si Chen Yuning. Huwag kayong mag-alala. Marami na tayong taon na magkakasama. Marami na tayong napagdaan ng pagsubok. Malakas pa rin ang kanyang impluensya. Sa ilang salita, agad nagbago ang ekspresyon ng mga tao. Tumango sila bilang pagsang-ayon. Muling sumibol ang pag-asa sa kanilang puso. Sa kabilang banda, ganap nang nabasa ni Lin Chenli ang lahat ng listahan ng mga nahuli sa pangyayaring ito. Ihanda ninyo si Chen Yuning para sa interogasyon. Sabi ni Lu Yongping habang ibinababa ang mga dokumento sa kanyang kamay. Ang araw na ito ay ang katapusan na ng malaking demonyong ito. Tumango si Lin Chenli nang marinig ito. Agad siyang bumaba. Kasabay nito, libo-libong milya ang layo sa kabilang panig ng karagatan. Sa isang marangyang villa na may magandang kapaligiran. Seryoso ang ekspresyon ng lalaki. Inilabas niya ang lahat ng laman ng malaking sobre. Maliban sa iba't ibang sulat kamay ng mga dokumento, mayroon ding mga nakaprint na datos. Mayroon ding maraming high definition na mga larawan. Dahil nagtatakip ang ginang Saxia country, mas naumuusad ang plano ng Ginoo. Ang payat na lalaking sekretarya sa tabi niya ay magalang na nag-abot ng tasa ng tsaa sa lalaki. Moses, kopyahin mo ito. At ipadalang agad sa pamilya. Kinuha ng sekretaryang nagngangalang Moses ang sobre. Pagkatapos ay tumalikod siya at umalis sa silid-aklatan. Matapos ayusin ito, dahan-dahan niyang kinuha ang tablet sa mesa. Sinimulan niyang basahin ang mga internet platform sa loob ng Xia country. Nag-aalala pa rin siya sa nangyari sa kanyang anak nitong mga nakaraang araw. Patuloy niyang tinitingnan ang internet ng Xia country. Sa paggalaw ng kanyang mga daliri, lumitaw ang mga posts at impormasyon sa kanyang harapan. Henyo na siyentipiko, Yichuan. Pamilya ng mga bayani at tapat. Buong pusong naglilingkod sa bansa. Habang binabasa ang mga posts, tinitingnan lang ng lalaki ang pamagat at nag-scroll. Nang malapit na niyang isara ang computer, biglang nakuha ng isa pang post ang kanyang atensyon. Nagkaroon ng biglaang insidente sa Shengjing Manor. Kinordon ng militar. Ito ang Shengjing Manor Hotel.
Sa isang sulyap, nakilala agad ng lalaki ang senaryo sa larawan. Sa litrato, napakaraming sundalo ang kumukontrol sa lugar. Nakikita pa nga na may mga inaaresto at isinasakay sa military truck. Nakaramdam ng bahagyang pagkabalisa ang lalaki. Ibinaba ng lalaki ang tablet at tinawagan ang kanyang sekretarya. Moses, pakiimbestigahan agad ang tungkol sa Shengjing City Manor Hotel. Sa gitna ng pagkabalisa ng lalaki. Sa sandaling ito, sa loob ng kulungan ng militar sa Shengjing City, kasama ni Lin Qianlei si Lu Yongping, si Sun Chengan, Wu at maraming tauhan mula sa kagawaran ng hustisya ay naglalakad papunta sa interrogation room. Sa mga oras na ito, mayroong mahigit 100 mahalagang suspect sa kulungan na may kaugnayan sa insidente. Mahigit 100 katao na ang nakakulong. Handa na ang pagtatanong ng commander. Maaaring simulan anumang oras ang pagtatanong. Tumango lamang si Lin Qianlei. Pagkatapos ay lumakad siya papunta sa pinto ng interrogation room. Sa loob ng selda, nagpapalakas pa rin ng loob si Chen Yunying sa mga tao. Hinihikayat silang magkaroon ng pag-asa. Ngunit biglang may mga yabag na narinig sa pasilyo. Dahil dito, muling kinabahan ang lahat. Lahat ay tumingin sa labas. Pagkatapos ng ilang segundo, dumating ang 6 o 7 sundalo. Tiningnan ang lahat ng tao sa loob ng selda. Pagkatapos ay binuksan ang pinto ng selda. Kasama na si Xu Dehua mula sa katabing selda. Dinala ang ilan sa interrogation room. Noong una, kalmado pa ang ilang tiwaling opisyal pagpasok sa interrogation room. Ngunit nang lumingon sila at makita kung sino ang nakaupo sa interrogation seat, biglang nagbago ang kanilang mga mukha. Commander Lin. May isang natakot at nanginginig na sumigaw. Ang kanilang mukha, na bahagyang natatakot kanina, ay biglang namutla. Ang pag-asa na ibinigay ni Chen Yuning kanina ay biglang nawala. Sa wakas, napagtanto nila ang kabigatan ng sitwasyon. Si Chen Yuning ay natigilan. Pagkatapos, dinala rin nila ang lalaking may peklat na binaril ng sniper sa paaralan. Dinala ang lalaking may peklat para sa pagtatanong. Sa ilalim ng presyon ni Lin Qianlei, inamin ng lalaking may peklat ang katotohanan na nagbayad si Chen Yuning para pumatay. Si Lin Qianlei ay patuloy na nakatingin kay Chen Yuning sa buong proseso. Nang makita niyang kalmado pa rin ito, kinuha niya ang kanyang baril. At binaril ang lalaking may peklat sa tabi niya. Hindi mo na kailangang maghintay pa. Maaari ka nang bumaba sa impyerno ngayon. Pagkatapos ay kinalabit niya ang gatilyo. Bang! Pagkatapos ay nagkaroon ng butas na kasinlaki ng hinlalaki sa dibdib ng lalaking may peklat. Sa pagkakataong ito, hindi na bala na may pampatulog ang tumama sa kanya, kundi bala ng 5.56 Henry na may steel core. Direkta nitong pinunit ang kanyang puso. Ang tagpong ito ay ikinatakot ni Chen Yuning kaya napaatras siya ng ilang hakbang. May pagkasindak sa kanyang mga mata. Ang ilang sakim na opisyal sa tabi ay napasigaw sa takot. Hindi mahuhugasan ang iyong mga kasalanan. Bumaling si Lin Qianlei kay Chen Yuning at nagsalita ng may matinding lamig. Sa pagkakataong ito, sa harap ng mga salita ni Lin Qianlei, wala na sa kanyang mga mata ang dating kayabangan. Ang banta ng putok na iyon ay nagdulot sa kanya ng matinding takot. Pagkatapos, kinuha ni Lin Qianlei ang mga dokumento sa mesa at tumingin sa ilang sakim na opisyal sa kanyang tabi. Ang putok kanina ay muntik nang magpatay sa kanila. Nangahas na gamitin ang kapangyarihan sa buhay at kamatayan ng walang takot na maparusahan. Tanging ang pinakamataas na tao sa harap ang makakagawa nito. Agad nilang inamin ang kanilang mga krimen. Kabilang na ang korupsyon at panunuhol. Ang mga krimen na nakakagalit sa tao at Diyos, tulad ng paglabag sa batas. Bawat isa ay nagtuturo kay Chen Yuning ng may galit. Alam ko ang marami niyang ginawa. Gusto kong maging saksi ng estado. Gusto ko siyang ibunyag. Malinaw na alam na nila na tapos na sila sa pagkakataong ito. Kaya gusto nilang isama si Chen Yuning. Sabay-sabay na mamatay. Nakakadiri, galit na sigaw ni Chen Yuning. At akmang sisipain ang lalaki. Ang mga bakas ng palad sa kanyang mukha ay biglang umbok. Kumalat ang mga hibla ng dugo sa loob ng bakas ng palad. Halata kung gaano kasakit. Ang gumawa ng masama ay mapapahamak. Inamin mo ba ang iyong kasalanan, Chen Yuning? Hinawakan ni Lin Qianlei ang kanyang damit. Alam na tapos na ang lahat, tumawa ng mapait si Chen Yuning. At dahan-dahang nagsalita. Inaamin ko. Pagkabigkas ng 2 salita. Tila nawala ng lakas si Chen Yuning. Magaling. Kailangan mo lang magbigay ng detalye tungkol sa sitwasyon ni Liu Xui. At makakakain ka na ng pagkain ng bayan. Hindi malakas ang boses ni Lin Qianlei. Ngunit sa sandaling lumabas ito, agad na nagtitigan ng mariin sina Chen Yuning at Lin Qianlei. Pagkatapos ay nagsimulang tumawa ng malakas. Sabi ko, bakit ka nag-aaksaya ng ganitong karaming oras? Para lang pala makuha ang mga sinasabi ko.
Naging napakalamig ang tingin ni Chen Yuning. Sa mga mata ni Liu Ruyan na nakatingin kay Lin Chenli, ay mayroong isang pagkabaliw na direktang tumitingin sa kamatayan. Maghintay ka lang, Liu Ruyan. Liu Ruyan, kung ako ay mapahamak. Liu Ruyan, ang inyong bansang Xia ay maghintay rin na mapahamak. Ang hindi inaasahang sitwasyon na ito ay lubhang nagpagalit kay Lin Chenli. Hindi niya maalis sa isip ang misteryosong si Liu Xui. Kung paano maghihiganti ang nakatagong lalaking yon, at kung kailan siya lilitaw, walang sinuman ang nakakaalam. Kahit na lumapit siya sa akin isang araw, hindi ko siya makikilala. Nakakakilabot at nakakabahala isipin. Itinulak palayo si Chen Yuning. Si Lin Chenli ay bumalik sa kanyang upuan sa interogasyon. Hahatulan na niya ito ng pinakamabigat na parusa. Biglang bumukas ang pinto ng interogasyon. Isang sundalo ang nagmamadaling pumasok. Komandante, may malaking nangyari. Paano siya naglakas loob na basta na lang pumasok sa interogasyon? Ibig sabihin, tiyak na ito ay isang hindi pangkaraniwang bagay. Komandante, ang material na panangga sa init ng makina ng Longxin ay naputol. Maaaring huminto na ang Longxin. Biglang nahilo si Lin Chenli. Si Liu Ruyan ay muntik nang mapaupo sa sahig. Pagkatapos, hindi na inintindi ang interogasyon kay Chen Yuning. Nagmadali siyang pumunta sa laboratorio. Sa harap ng sentral na control sa workshop ng pananaliksik at pagpapaunlad, ako, si Ichuan, ay abala na may seryosong ekspresyon. Hindi ko napansin ang paglapit ni Ichuan, Lu Yongping, at iba pa. Ang aking mga mata ay nakatuon sa bawat detalye sa display screen. Ang buong progreso ng lahat ng proyekto sa workshop ng pananaliksik at pagpapaunlad, pati na rin ang koordinasyon at koneksyon, ay ipinapakita sa aking harapan. Kung saan nagkaroon ng pagkakaiba sa oras ng koneksyon, agad kong inaayos ito batay sa pinakamahusay na solusyon. Ang ika-negatibo, 6 na henerasyong jet na binuo ko sa buong proseso. Bawat piyesa, bawat detalye ng disenyo, ay nasimulan ko ng libo-libo sa aking isipan. Kaya, sa harap ng ganitong proseso na natapos na, kailangan ng proseso na maghintay. Madali kong malulutas ito. Ang dahilan kung bakit ko nasabi na tiyak na magtatagumpay ako sa loob ng isang buwan, ay hindi lamang dahil sa isang bugso ng sigasig, kundi dahil din sa aking siyentipiko at masinsinang kalkulasyon sa lahat ng ito. Lumapit si Yongping sa akin. Huminto ka muna. May sasabihin ako sa'yo. Si Lu Yongping ay tumingin sa akin na may nag-aalalang ekspresyon. Nang marinig ko ito, mas nagtaka ako. Pero huminto pa rin ako sa ginagawa ko. Tinitigan ko ang aking pagod na mukha. Si Lu Yongping ay bahagyang nakonsensya. Pero nag-isip-isip siya bago magsalita. Ang pananggalang na materyales ng makina ay naputol. Maaaring huminto ito sa susunod. Nang marinig ko ito, nakangiti akong nagpailing. Akala ko kung anong malaking bagay. Matagal ko nang naisip ang tungkol dito. Ang plano para sa bagong pananggalang na materyales ay dinala na sa Departamento ng Materyales para sa sintesis ngayon. Nagulat ang lahat ng naroroon nang marinig ito. Naresolba mo na ang espesyal na pananggalang na materyales. Si Lu Yongping ay nakatingin sa akin na may pagkabigla. Medyo hindi makapaniwala. Hindi makapag-develop ng mga bagay na may mataas na antas ng katumpakan. Para sa mga makina na may mahigpit na pangangailangan sa katumpakan. Ang mga bagay tulad ng pananggalang na materyales na may napakataas na pangangailangan. Wala pa ring mahusay na solusyon. Ang mga espesyal na materyales na may napakalakas na kakayahan sa pananggalang. Matagal na nitong hinaharangan ang ating pag-unlad. Hindi maganda ang pakiramdam na hinaharangan. Sa halip na umasa sa importasyon, mas mabuti pang tayo mismo ang gumawa. Sinabi ko ang isang pangungusap na sinabi ng Supremo maraming taon na ang nakalipas. Ang pananggalang na materyales ay ang pinakamahalagang bahagi ng makina. Kung walang mahusay na pananggalang na materyales, ang makina ay lilipad lamang ng 2,000 oras. Kamakailan lamang, nag-aral ako ng mga bagong pananggalang na materyales sa paaralan. Ngayon, kaya na nitong suportahan ang 4,000 oras na paglipad. Sapat na upang makahabol sa mahusay na makina ng Xong Country. Paliwanag ko sa lahat. Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, agad na nagkagulo ang lahat ng naroroon. 4,000 oras. Sa maikling panahon, hindi lamang ako nag-develop ng ika-6 na henerasyong jet, kundi pati na rin ang pananggalang na materyales. Habang nag-uusap ang ilan, isang eksperto sa aerospace engine, mas nasasabik pa kaysa kay Jiangping na tumakbo palapit. Tumakbo malapit sa control panel at sinulyapan ang lahat. Direkta niyang binaliwala ang lahat. Nakatingin sa akin na may kagalakan. Hinihingal na masayang sumigaw, punong inhenyero ye. Ang Longxin ay ganap na matagumpay na naipon. Ang pinakamahalagang bahagi ng ika-6 na henerasyong jet.
Ang inutos kong unang gawin sa unang araw. Ang pinakamahalagang pundasyon ng seguridad sa aerospace ng Xia Country. Sa wakas ay ipinanganak na ngayon. Ang unang lungsin sa kasaysayan ng Xia Country ay may malaking kahalagahan. Paano sila hindi matutuwa? Pinakinggan ko ang sinabi ng eksperto. Tumango siya at pagkatapos ay lumingon sa lahat ng nakangiti. Tara na, mga kaibigan. Agad na tumango ang ilan na may ngiti sa kanilang mukha. Sumunod sa akin patungo sa kailaliman ng pagawaan. Susubukan nila ang puso ng dragon na pinaghirapan nilang makuha. Susubukan kung gaano ito kalakas. Ito ba ang pusong dragon? Tinitigan ni Lu Yongping ang malaking bagay na ito sa harap niya. Ang kanyang mga mata ay puno ng kasabikan. Nakita ng lahat sa kanilang harapan. Isang high-precision device na binubuo ng mga mekanikal na bahagi. Hanggat matagumpay ang pagsubok, magkakaroon ang Xia ng pinakamalakas na makina ng fighter jet sa buong Blue Star. Ito ang pangarap ko sa buhay. Dahan-dahang lumapit si Lu Yongping sa tabi ng makina at inabot ang kanyang kamay para haplusin ito. Tila natatakot na sa sandaling hawakan niya ito. Ang loongson ay guguho na parang isang bula. Sa sandaling ito, ang mga eksperto na gumawa nito ay nakapaligid sa makina. Kasama ang mga nangungunang manggagawa ng Xia. Ito ay isang piraso ng bakal. Isang sistema ng mga wire na ginawa. Sa loob ng 5 araw na ito, araw at gabi. Daan-daang tao ang nagtrabaho ng husto upang lumikha ng ganitong himala. Alam na alam nilang lahat. Gaano kahalaga ang makina na ito sa Xia. Hindi lamang ito isang makina. Ito ang nagtutulak upang makamit ang dakilang estratehiyang pangkalawakan ng Xia. Tinitigan ng bawat mananaliksik na naroon ang lungsod. Ang kanilang mga mata ay nagliliwanag. Ang kanilang mga puso ay nag-aalab sa kasiglahan. Binawi ni Lu Yongping ang kanyang kamay at masiglang nagsalita. Simulan agad ang paghahanda para sa pagsubok ng makina. Sa isang utos, muling kumilos ang lahat sa lugar. Ang malaking transportasyon device ay nagdala ng 4 na toneladang puso na ito. Ang base ay itinayo dito na may pinakamaliim na platform ng pagsubok. Nakaupo ako sa kotse. Sa aking tabi, ang piloto na si Wang Wei ay sumabay sa akin sa kotse. Kumusta ang pagsasanay sa paglipad? Nakakasabay ba ang ika-6 na henerasyong jet? Kinuskus ko ang aking sentido at nagtanong. Ulat, punong inhinyero ye. Maayos ang simulated training. Hindi ako nakakaramdam ng discomfort kahit na itulak ng makina ang buong. Sige, kailangan nating paigtingin ang pagsasanay. Mukhang wala tayong pagkakataong sumubok ng paglipad. Kaya ang paglaban ay ang unang paglipad. Tumango ako at nagpaalala pa rin. 1 buwan. Gusto kong umakyat sa himpapawid kasabay ng bansang may bituin. Hindi na sila nagkaroon ng oras para sa pagsubok na paglipad. Huwag kang mag-alala, punong inhinyero ye. Gagawin ko ang lahat ng aking makakaya. Hindi ko ipapahiya ang bansa. Agad na sumagot si Wang Wei ng may determinasyon. Ulat kay punong inhinyero ye. Nakakabit na ang makina. Nasa lugar na ang mga kagamitan sa pagsubaybay. Nakahinto ang sasakyan sa labas ng plataporma ng pagsubok sa loob ng bundok. Agad na tumakbo ang isang sundalo upang mag-ulat. Bumaba ako sa sasakyan at mas na naglakad papunta sa plataporma ng pagsubok. Maaari na ba tayong magsimula sa pagsubok? Gawin muna ang huling inspeksyon. Mga 15 minuto pa bago tayo makapagsimula. Tumingin sa akin si Lu Yongping. Agad siyang sumagot ng nakangiti. Kapag nagtagumpay ang pagsubok, hindi na matatakot ang Xiago Aerospace sa kahit sino. Tumango ako habang pinakikinggan ang mga salita ni Lu Yongping. Sa layong 20 metro at sa pamamagitan ng bulletproof at makapal na transparenteng salamin. Tinitigan ko ang makina sa plataporma ng pagsubok. Ang mga mata ko ay kumikislap sa pag-asa. Mas na lumipas ang 15 minuto. Sa ilalim ng mas at mahusay na paghahanda ng maraming staff. Natapos na ang mga paghahanda bago ang pagsubok. Sa broadcast na bumabalot sa buong lugar. Nagriring ang isa-isang boses. Handa na ang plataporma ng pagsubok, walang nakitang mali sa inspeksyon. Handa na ang makina, walang nakitang mali sa inspeksyon. Matapos ang sunod-sunod na pag-uulat ng impormasyon. Ganap nang natapos ang paghahanda para sa pagsubok ng makina. Sa loob ng control room, ang mga mananaliksik ng hukbong panghimpapawid ng MUPI Aerospace ay sabik na nagbabantay sa kanilang mga posisyon. Kinakabahang tinitingnan ang data panel sa kanilang harapan. Alam ng lahat, ito ay isang napakahalagang sandali. Ang tagumpay ng pagsubok ay magdedesisyon sa kinabukasan ng Xiago Aerospace. Maaari na tayong magsimula sa pagsubok. Pagkatapos suriin ni Lu Yongping ang lahat ng mga ulat ng inspeksyon, bumaling siya sa akin ng may kumpiyansa at sinabi.
Punong inhinyero ito ang iyong gawa, ikaw na ang mag-utos. Tumango ako at direktang sinabi sa control console. Simulan ang pagsubok. Para sa bagay na sinaliksik ko, mayroon akong buong kumpiyansa. Simula na ang countdown para sa pagsubok ng makinang Longxin. Sa sandaling bumagsak ang huling boses sa broadcast. Sa sumunod na segundo pagkatapos niyang pindutin ang buton, isang sonic boom ang umalingaw-ngaw sa plataporma ng pagsubok ng makina. Pagkatapos noon, ang dulo ng makina na sapat para sa isang taong tumayo. Bumuga ng isang nagliliyab na apoy. Pagkatapos, nagsimulang umungal ang malakas na ingay. Ang buong plataporma ng pagsubok ay nagsimulang bahagyang manginig. Matagumpay ang pagpapasiklab. Nang makita ang apoy na lumalabas sa makina, ang lahat ng nerbiyos ay bahagyang nakahinga ng maluwag. Ito ang simula ng tagumpay ng makina. Pinagmamasdan ko ang matagumpay na pagpapasiklab. Hindi nag-ato, nag-utos muli ako. Dagdagan ang lakas ng makina. Subaybayan ang pagbabago sa iba't ibang datos ng makina. Nang bumaba ang aking boses, agad na umalingaw-ngaw ang isa pang boses. Nagsimulang tumaas ang lakas ng makina. Mas nagumalaw ang mga kamay ng operator. Itinaas ang lakas ng makina. Sa patuloy na pagtaas ng lakas, ang nagliliyab na apoy na sumabog mula sa buntot ng makina ay naging napakalakas. Ang nagbabagang apoy na iyon ay mukhang napakakinang. Kasabay nito, ang dagundong ng makina ay mas ding tumindi. Nakabibingi. Ang metal sa buntot ng makina ay nagsimulang magbago. Nagpula sa apoy. Ngunit kapag umabot sa isang tiyak na punto ng kapulahan, tumitigil ito. Ito ang pinakabagong material na pang-insulate na ginamit ko. Kaya nitong tiisin ang nakakatakot na temperatura ng ika-negatibo, 6 na henerasyong jet. Lahat ng mga empleyado sa harap ng control panel. Nakatitig ng husto sa datos sa harap nila. Kinakabahan sila. Kapag mayroong espesyal na pagbabago sa isang datos, dapat agad itigil ang pagsubok. Kung hindi, magkakaroon ng napakaseryosong panganib. Ngunit ang lahat ng mga numero ay tumataas ng stable ayon sa simula na datos. Walang abnormalidad na nangyayari. Ang lahat ng datos ay tumutugma sa simula na numero. Sunod-sunod na boses ang lumabas sa radyo. Naabot ang tainga ng lahat. Matagumpay ang pagsubok sa makina. Matapos suriin ni Lu Yongping ang lahat ng datos ng pagsubaybay, sumigaw siya ng may labis na pananabik. Sa sumunod na segundo, sa loob ng control room, lahat ng mga mananaliksik ay sumabog sa napakalakas na hiyawan. Nagtagumpay. Sa wakas, nagtagumpay tayo. Sa wakas, ang Xia Country ay mayroon ng sariling high-precision na makina. Sa wakas, ang ating makina ay maaaring tumayo sa tuktok ng mundo. 10 taon ng pagsusumikap. Mabuhay si Chief Engineer Yi. Ang naghahalo-halong hiyawan sa buong control room. Agad na pinuno ang malaking espasyong ito. Lumipad din sa hangin ang mga luha ng kagalakan. Nagtagumpay. Dragon. Mabuhay si Chief Engineer Yi. May isang taong masayang sumigaw. Sa isang iglap, daan-daang tao sa control room. Sabay-sabay na sumigaw ng may labis na kagalakan. Tuwang-tuwa akong tinitigan ni Lu Yongping. At binigyan ako ng mahigpit na yakap. Core ng makina. Sa nakalipas na 11 taon, patuloy kaming nagsisikap na umunlad. Ngunit habang nagiging mas mahigpit ang mga kinakailangan sa kadamitan, bumagal ang paghabol sa mga yapak ng Star-Spangled Banner at ng Beer Country. Sa nakalipas na 10 taon, at tuluyan kong nalutas ang problemang ito. Ang paglitaw ng Dragon Core. Ang pattern ng kalawakan ng Dili Blue Star ay ganap na magbabago. Ang Dili 6 ni Generation ay gagawing ligtas ang himpapawid ng bansang Xia. Bagamat masaya rin ako ngayon. Ngunit hindi ako nasasabik o nagmamayabang. Tutal, hindi pa tuluyang matagumpay ang 6 Lead Generation Fighter. Tanging kapag tunay na lumipad ang ika-6 na henerasyong fighter. Bumalik kayo sa paggawaan. Kailangan nating magpatuloy sa pagtatrabaho. Kumaway ako sa lahat. Pagkatapos, sumakay ako sa kotse pabalik sa research workshop. Lahat ng tao sa lugar na yon walang pag-aalinlangan. Agad na itinigil ang kanilang excitement. At isa-isa silang sumakay sa kotse pabalik sa workshop. Habang nakaupo sa kotse, hindi lamang ang ika-negatibo, 6 na henerasyong fighter ang iniisip ko. Mayroon pa akong mas malaking pangarap para sa aking sarili. Gusto kong pangunahan ang Xia na bansa na pumasok sa cosmic era. Ngunit ang pinakamahalaga ngayon ay ang ika-negatibo, 6 na henerasyong fighter. Kung walang lakas na protektahan ang teknolohiya, hindi ka makakarating sa malayo. Pagbalik sa research workshop, nagpatuloy ako sa pagiging abala sa harap ng central control. Ang mga bahagi sa blueprints ay ginawa. Ang pinakabagong uri ng panlabas ng fighter ay pinanday rin. Ang malaki at kulay pilak itim na fighter.
Sa pamamagitan ng pagsisikap ng lahat ay nagsimulang unti-unting lumabas. Ang ika-negatibo, 6 na henerasyong fighter ng Xia na bansa ay hindi lamang kailangang maging malakas. Kailangan din itong maging napakaganda. Habang nagsusumikap sa lahat ng aspeto, 25 araw ang lumipas. Lahat ng mga researcher sa base ng Kalawakan ay abala sa napakatensyonadong trabaho. Ang huling natitirang bahagi ay mas na ikinakabit. Sa gitna ng research workshop, isang malaki at kulay pilak itim na fighter ay napakakinang. Ang haba ng fighter jet ay 25 metro. Ang taas ay 5 metro. Ang haba ng pakpak ay 16 na metro. Ang marahas at makisig na anyo ay nagbibigay ng matinding pressure. Sa harap ng control panel, tinitignan ko ang matagal ng inaasam na ito. Ang pambansang yaman na ito na ginastusan ng napakaraming pagsisikap. May kislap sa aking mga mata. Hindi lamang kahanga-hanga ang kakayahan sa pananaliksik ni Izong. Kahanga-hanga rin ang kanyang panlasa sa aesthetics. Sa aking likuran, maraming eksperto sa pananaliksik na unang nakakita sa fighter jet ay labis na humanga sa higanting bakal na ito. Habang nagpapahalaga ang lahat, isang sundalo ang nagmamadaling pumasok. Ulat sa punong commander. Apura ang utos mula sa Strategic Department ng kataas-taasang kagawaran. Pakiusap na tingnan niyo mismo. Hindi nag-alinlangan si Lin Chanley. Kinuha ang tablet na iniabot sa kanya. Patuloy na pinapalaki ng mga bansa ang kanilang deployment ng militar sa Asia-Pacific. Ang kanilang mapanuksong intensyon ay malinaw. Seryosong pinipiga ang estratehikong seguridad ng rehiyon. Tinitingnan ang impormasyon sa itaas. Agad na kumunot ang kanyang noo. Lalong lumalala ang aksyon ng mga taga-Estados Unidos. Hindi man lang tayo binibigyan ng pansin. Ngunit bago pa siya makapag-isip ng marami, isang sundalo ang mas excited na pumasok. Ulat Commander, pinakabagong balita. 1-0 minuto ang nakalipas, umakyat na sa himpapawid ang 6 lead generation fighter jet ng Estados Unidos. Lumilipad patungo sa ating karagatan. Hindi malinaw ang intensyon. Nagpadala na ang kataas-taasang punong himpilan ng mga armadong puwersa malapit sa baybayin. Para magbigay proteksyon, hinihiling ng kataas-taasang kagawaran na pasinyo ang pagpapalipad ng ika-6 na henerasyong eroplano. Sa paglabas ng balitang ito, agad na nagkagulo ang lahat. Hindi nakapagtataka na nagpadala sila ng 5 new generation fighter jet sa Chonggo. Gusto nilang ganap na pigilan ang Kalawakan. Mapanganib ang motibo ng Estados Unidos. Hindi tayo dapat magpabaya. Agad na nagsalita si Lu Yongping pagkarinig ng balita. Ang 6 new generation fighter jet ng Estados Unidos ay napakas. Lubhang namangha rin si Jiang Ping. Direktang ibinigay ang tinatayang oras ng pagdating. Pagkarinig nito, ang iba pang mga eksperto sa pananaliksik sa tabi ay nag-uusap din. Gaano pa katagal bago makumpleto ang pagpupulong? Hindi na nag-isip pa si Lin Chanley. Lumingon lamang siya sa akin na nasa harap ng control panel. Nakargahan na ba ng bala sa loob ng 1.5 oras? Nagtanong pa si Lin Chanley. Hindi pa. Direkta ko ring sagot. Pagkarinig nito, agad na nag-utos si Lin Chanley. Agad na pakargahan ng bala ang departamento ng bala. Agad at walang pag-aalinlangan na tumango si Jiang Ping para isagawa ang utos. Ito ang unang lipad. Hindi pa tayo dumadaan sa pagsubok. Baka hindi maganda na lumipad sa langit na may kargang bala. May pag-aalala sa tono ni Lu Yongping habang nakatingin kay Lin Chanley. Sino ba ang nakakaalam kung ano ang iniisip ng Estados Unidos? Hindi ko hahayaan na lumaban sa larangan ang mga sundalo ko na walang bala ang baril. Kung maglakas loob namang insulto ang Estados Unidos, direkta na natin silang labanan. Nagsalita si Lin Chanley ng may otoridad at walang takot. Dahil sa mga salitang ito, nagalak ang lahat sa paligid. Hindi nakapagtataka na siya ang Supreme Commander ng Aerospace Force ng Xia. Hindi natakot sa harap ng malakas na kaaway. Makalipas ang ilang minuto, dumating ang maraming bala na dinala ng mga sasakyan. Patuloy pa rin ang huling pagpupulong sa fighter jet. Ipinasok ang iba't ibang uri ng bala sa ammunition bay sa ilalim ng fighter jet. Lahat ng mga tauhan ay nagmamadaling magtrabaho. Malinaw rin sa kanila. Malapit nang dumating ang Estados Unidos para magmayabang. Ngayon na ang huling sandali. Lalo silang hindi naglakas loob na magpabaya kahit isang segundo. Sa sandaling ito, isang manggagawa na nagwe-welding malapit sa cockpit. Biglang nahulog mula sa hagdan. Buti na lang at marami ang tao sa ibaba at nasalo siya. Kaya hindi siya direktang bumagsak sa lupa. Nahimatay si Master Liu. Tawagin niyo agad ang doktor ng militar. May sumigaw ng malakas. Dali-dali siyang dinala ng mga tao sa klinika. Kasabay nito, kahit walang utos, isang welder ang kumuha ng welding gun at muling umakyat sa hagdan. Seryoso ang ekspresyon ng bawat isa.
Parang noong panahon ng Great Patriotic War. Sunod-sunod, panataang lumaban hanggang kamatayan. Mas na lumipas ang maikling 1.5 oras. Isang sundalo ang nagmamadaling pumasok. Ulat, Commander. Ang ika-6 na henerasyong eroplano ng Estados Unidos ay nakarating na sa hangganan ng ating karagatan. Inutusan ng ika-5 henerasyong eroplano na itaboy sila. Sinusundan ang buong escort ng mga frigate. Galit na galit si Lin Chanley sa balitang ito at hinampas ang mesa. Sa harap ng malaking pagtaas ng performance ng ika-6 na henerasyong jet. Ang ika-5 henerasyong jet ay walang silbi. Pagdating sa puwersang pananggalang sa himpapawid sa malapit na karagatan, para na rin itong walang silbi. Hindi kayang makita ng radar ang ganitong stealth fighter jet. Wala man lang pagkakataong i-lock ang target. At kahit ma-lock, dahil sa ng ika-6 na henerasyong jet, mahihirapan itong atakihin. Ang tanging pag-asa na lang natin ay ang paglipad ng ating ika-6 na henerasyong jet para paalisin ang nagbabalak na magmayabang sa ating airspace. Ulat, punong inhinyero ye. Kumpleto na ang pagkakabit ng lahat ng bahagi. Sa sandaling natapos mag-ulat ang sundalo, mas natumakbo ang isang staff para mag-ulat. At sumunod ang isa pang boses. Ulat, punong inhinyero ye. Kumpleto na ang inspeksyon, walang problema. Handa nang lumipad anumang oras. Nang marinig ito, nagnining ang mga mata ng lahat. Nagnining din ang mga mata ni Lu Yongping. Sa wakas, natapos na. Sobrang excited naman si Lin Chanley. Ang tagal kong naghintay. Sa wakas, dumating na ang sandaling ito. Sa malakas na sigaw ng piloto, sumunod ang isa pang mas malakas na boses. Maghanda ng sumakay para lumaban. Ilang hakbang na lumapit si Lin Chanley at sumaludo rin sa kanya. Dili unang lipad, laban agad. Walang pwedeng magkamali, naiintindihan. Ang misyon mo ay paalisin ang ika-6 na henerasyong jet ng Estados Unidos sa airspace ng XIA. Tanggap. Gagarantiyahin kong matatapos ang misyon at hindi ko ikahihiya ang bansa. Malakas na sigaw ni Wang Wei. Pagkatapos ng 1 segundo, ibinaba ni Wang Wei ang kanyang kamay na sumasaludo. At tumakbo papunta sa ika-6 na henerasyong jet. Sa pagpasok niya sa cockpit, lumingon siya sa mga tao sa lupa. Nakatingin sa kanya ang lahat ng may matinding pag-asa. Punong-puno ng pag-asa ang mga mata ng bawat isa. Alam niyang hindi siya pwedeng mabigo sa pagkakataong ito. Sa pagpasok niya sa cockpit, agad na nag-utos ang control room ng iba't ibang utos. Sunod-sunod na datos ang lumabas sa broadcast. May mahinang tunog ng alarma sa loob ng pagawaan. Sobrang seryoso ng lahat. Lahat ng personnel ay umatras sa magkabilang gilid. Lumapit sa akin ang staff para mag-ulat. Ulat, punong inhinyero ye. Normal ang lahat ng datos ng fighter jet. Walang masamang sitwasyon. Maaaring simulan ang pagpapaliyab at paglipad. Simulan. Walang pag-aalinlangan kung ibinigay ang utos. Sa ilalim ng pagmamasid ng hindi mabilang na nag-aalalang mata. Sa sumunod na segundo, umalinggaw ang makina ng fighter jet. Sa wakas, pagkatapos ng 60 metro ng pag-arangkada, umangat ang harapang gulong. Agad na umangat ang buong fighter jet mula sa lupa. Mas natumaas ang ilong ng eroplano. Hindi ka panipaniwala. Tinitingnan ni Lin Chanley at ng iba pang mga general ang ika-6 na henerasyong jet na pumailan lang. Lahat sila ay lubos na namangha. Paano ito nagawa? Sa loob lamang ng 60 metro na distansya ng paglipad. Ang inisyal na lakas ba ay maaaring umabot sa ganito kalaki? Mahirap paniwalaan. Habang pinapanood ang fighter jet na pumailang lang sa kalangitan, lumitaw ang mga nakakagulat na liwanag sa mga mata ng lahat. At ito ay simula pa lamang. Pagkatapos panoorin ang paglipad ng eroplano, ang lahat ng matataas na opisyal ay dumiretso sa control tower. Sa malaking display screen ng pangunahing control room, ang iba't ibang datos ay ipinapakita sa real time. Tinitingnan ng lahat ang mga datos na ito. Ang lahat ay mukhang masigla. Patuloy na bumis ang fighter jet. Lumitaw ang match ring. Sinira ng fighter jet ang S ng tunog. Lahat ay naghiyawan. Nagpapatunay ito na tama ang unang paglipad ng ika-6 na henerasyong jet. Masyadong mahusay si Chief Engineer Ye. Tinitingnan ni Jiangping ang datos sa itaas. Inihahambing sa theoretical na datos ng simulation. Hindi niya mapigilang bumulalas ng pagkamangha. Para sa ika-6 na henerasyong jet, walang mas nakakaalam kaysa sa kanya. Habang ang lahat ay nasasabik sa matagumpay na unang paglipad. Sa kalangitan sa katimugang dagat ng XIA, isang malaking itim na fighter jet ang lumipad sa loob sa isang sonic boom. Sa likod niya, 8 iPhone nyang na ika-5 henerasyong jet ang sumunod sa pormasyon. Ang isang buong pormasyon ay lumilipad sa himpapawid at lumalapit mula sa malayo.
Ang eksena ay masasabing kahanga-hanga at makapangyarihan. Ngunit malinaw na hindi sila ang bida ngayon. Ang ika-6 na henerasyong jet ng Xingqiao State na lumilipad sa unahan ay ang tunay na bida. Ang 8 iPhone Nyang ay ginagamit lamang para sa pagkuha ng video. Ipinapakita ang malakas na fighter jet na ito mula sa lahat ng anggulo. Ang paglitaw ng ika-6 na henerasyong jet ay isang kahanga-hangang tagumpay sa siyentipikong pananaliksik na gumulantang sa buong mundo. Natural na gustong ipakita ng Xingqiao State sa mundo ang kanilang malakas na kapangyarihang militar. Gamitin ang nakakatakot na pananakot ng ika-6 na henerasyong jet upang takutin ang mundo. Panatilihin ang kanilang pandaigdigang dominanteng posisyon. At sa himpapawid ng ika-6 na henerasyong jet na ito, ay may kasama pang isa pang kaparehong ika-6 na henerasyong jet. Hindi lamang ito nagdaragdag ng puwersa ng pananakot, kundi ito rin ay sadyang nakatutok sa pagkuha ng video. Pagkatapos ng lahat, sa ganap na mataas na ng paglipad, tanging ika-6 na henerasyong jet ang makakasabay sa isa pang ika-6 na henerasyong jet. Ang bansang may bituin na naglabas na ng anunsyo ilang buwan na ang nakalipas, ay muling naglabas ng anunsyo isang buwan na ang nakalipas. Ang tungkol sa paglipad ng ika-6 na henerasyong jet ngayon, ay kilalang-kilala na sa buong mundo. Hindi lamang ang bansang tag-init ang patuloy na nagmamasid, kundi ang iba pang mga bansa sa mundo ay mahigpit ding binabantayan ang bawat galaw ng bansang may bituin. Pagkatapos ng lahat, ang ika-6 na henerasyong jet ay kumakatawan sa bagong kaayusan ng himpapawid at estratehikong kaayusan ng mundo. Walang bansang palalampasin ang pagiging saksi sa araw na ito. At sa ilalim ng baliw na pag-uulat ng maraming media at pinakamalaking media outlet ng bansang may bituin, ang Global Network, ang buong mundo ng media ay kumulo. Sa loob lamang ng maikling panahon ng isang araw ng baliw na pag-uulat, ito ay nakakuha ng atensyon ng daan-daang milyong mamamayan. Ang balita ng unang ika-6 na henerasyong jet ng tao na lumilipad ay masasabing isang pandaigdigang atraksyon. 1:20 ng hapon. Ang mga pangunahing media outlet sa kanluran na kinakatawan ng Global Network ay nagsimulang ilabas ang mga balita na matagal nang binalak. Ang lahat ng mga balita ay nailathala sa unang pahina at pangunahing headline. Ang unang ika-6 na henerasyong jet ng tao ay lumipad, ang dominanteng puwersa sa himpapawid ay magbo-broadcast ng live sa buong mundo. Kakaibang bansang may bituin na nag-anunsyo ng pandaigdigang live na broadcast ng paglipad ng ika-6 na henerasyong jet. Ibinunyag ng ika-6 na henerasyong jet ng bansang may bituin ang misteryosong belo ngayong araw na live sa buong mundo. Kasunod ng paglabas ng mga balitang ito, ang mga tao sa buong mundo ay tuluyang nagkagulo. Hindi mabilang na mga netizens ang lubusang nagulat. Ang Global Network na nag-anunsyo ng live platform na ito ay nakaranas pa ng pagkaantala ng server dahil sa nakakatakot na ng pag-log-in ng milyon-milyong netizens bawat minuto. Ay nakaranas pa ng pagkaantala ng server dahil sa nakakatakot na ng pag-log-in ng milyon-milyong netizens bawat minuto. Ang walang kapantay na sitwasyong ito ay tuluyang nagdulot ng pandaigdigang sigasig sa panonood ng mga netizens. At habang ang kanluraning media ay nagsimulang maglathala ng mga balita, ang bansang tag-init ay nataranta rin at ang mga pangunahing media outlet ay nagsimulang magsalita. Ang bansang may bituin ay nakatutok sa airspace ng bansang tag-init. Ito ang pinaka-nakakatakot na sandali sa himpapawid ng bansang tag-init. Malaking presyon, ang hakbang na ito ng bansang may bituin ay lubhang makakaapekto sa internasyonal na impluensya ng bansang tag-init. Pinatitibay ng ika-6 na henerasyong jet ang dominanteng posisyon sa mundo. Ang bansang may bituin ay maaaring magkaroon ng isang bagong rurok ng tagumpay. Ang mga balita ay lumilipad sa lahat ng dako na nagdulot ng panginginig sa hindi mabilang na mga netizens. Lalo na pagkatapos lumabas ang balita ng paglitaw ng ika-6 na henerasyong jet ng bansang may bituin sa maritime airspace ng bansang tag-init. Ito ay tuluyang nagdulot ng malaking emosyonal na gulat sa publiko. Ang malaking bilang ng mga lokal na netizens ay nagsimulang dumagsa sa Global Network upang makita ang ika-6 na henerasyong jet ng bansang may bituin. Sa sandali ng baliw na pag-uulat at malawakang pagpapahayag ng hindi mabilang na media outlet, Lili, ang mga kanluraning bansa ay nagsimula ring magpahayag ng kanilang mga pananaw. Ang paglipad ng ika-6 na henerasyong jet ng bansang may bituin ng bansang Gili ay isang pagpapala sa sangkatauhan. Ito ay nagpapatunay na ang bansang may bituin ay nagdala sa mundo ng aviation science at teknolohiya sa isang bagong taas. Dapat tularan ng buong sangkatauhan ng Lansi Country ang Star Stripes Country. Ang teknolohiya ang kinabukasan ng sangkatauhan. Ang Star Stripes Country na nagtataglay ng pinakamataas na teknolohiya ay ang ating tagapagpauna sa paglalakbay sa universo. Ang Ulan Country Star Stripes Country ang pinakamakapangyarihang bansa sa mundo. Ang pag-aaral sa Star Stripes Country ay ang pundasyon ng ating lakas.
Ipadala ang pinakatapat na pagbati sa paglulunsad ng ika-6 na henerasyong eroplano ng Star Stripes Country. Bansa ng Canada. Tumayo ang mga bansang kanluranin at magsalita upang suportahan ang Star Stripes Country. Walang sinuman ang nagbigay pansin na lumusob na sila sa teritoryong pandagat at panghimpapawid ng Xia Country. Kung tutuusin, ito ay isang malaking bagay na may kinalaman sa estratehikong tanawin ng mundo. Halos lahat ng bansa ay tumatanaw sa nakakagulat na pagtatanghal na ito. Ang mga bansang kaalyado ng Star Stripes Country ay nagsimulang tumayo at magsalita. Samantala, ang Bear Country at iba pang bansa ay nanonood ng walang pakialam. Gusto nilang makita kung gaano kalakas ang Star Stripes Country. Sa mismong sandali ng pagkabigla ng buong network, pinakamataas na departamento ng Xia Country Kyoto. Isang lalaking nasa edad na may mahigpit na mukha ang nakakunot noo habang tinitingnan ang pinakabagong impormasyong ipinadala. Pumasok na sa teritoryong panghimpapawid ang ika-6 na henerasyong eroplano ng Star Stripes Country, ngunit wala siyang magawa. Talagang walang paraan. Sa sandaling ito, ang katulong na nakatayo sa gilid ay biglang nagalak. Iniulat ni Supreme Commander Lin na matagumpay ang unang paglipad ng ating ika-6 na henerasyong eroplano. Masitong patungo sa timog na dagat. Pagkarinig nito, agad na nawala ang pagkakakunot ng noo ng lalaking nasa edad na. Lumalabas pa ang isang bahagyang ngiti ng kasiyahan sa kanyang mga labi, ang Yichuan na ito. Hindi nagbigay ng pagkabigo sa sandaling natapos ang kanyang mga salita. Sa kabilang panig ng karagatan, ipinahayag ni Bernard sa Star Stripes Country Research Institute na sisimulan na ang live broadcast. Sa sumunod na sandali, binuksan ng opisyal na media ng Star Stripes Country Aerospace Department sa pandaigdigang network ang live broadcast. Pagkatapos, sa loob ng isang segundo, mas nadumagsa ang daan-daang milyong netizens na naghihintay sa harap ng live broadcast room. Kasunod nito, lumitaw ang unang imahe kay Bernard sa Research Institute. Si Bernard ngayon ay nakasuot ng isang maayos na suit at kalmado. Mukhang napakasolemn. Ngayon ay isang espesyal na araw sa kasaysayan ng sangkatauhan. Sabi ni Bernard sa live broadcast camera na may seryosong mukha. Simula noong 1903 nang ang sikat na siyentipiko sa mundo na Wright Brothers, na ipinanganak sa Star Stripes Country, ay bumuo ng unang eroplano. Pinangunahan ng Star Stripes Country ang buong sangkatauhan na simulan ang pangarap na lumipad sa asul na kalangitan. Sa mahigit 100 taon, ang ating mga eroplanong pandigma ay nagbago ng 5 henerasyon. Ngayon, ang paglulunsad ng ika-6 na henerasyong eroplano ng Star Stripes Country. Kinakatawan nito ang isang malaking hakbang pasulong sa larangan ng aerospace ng buong sangkatauhan. Sinabi ko noon, ang teknolohiya ng pananaliksik ng Xia Country ay nasa likod pa rin ng panahon. Ang tunay na kinabukasan ng pananaliksik ay nasa Star Stripes Country at napatunayan na totoo ito. Sa panahon na ang ika-5 henerasyong eroplano ng Xia Country ay hindi pa perpekto, inilunsad na ang ika-6 na henerasyong eroplano ng Star Stripes Country. Ngayon, pinili namin ang isang airspace na malapit sa Xia Country para sa demonstrasyon. Umaasa kami na ang mga tauhan ng pananaliksik ng Xia Country ay mag-aaral ng mabuti. Gumawa ng disenteng eroplanong pandigma sa lalong madaling panahon. Habang nagsasalita si Bernard, lumitaw sa kanyang mukha ang isang mapanuksong ngiti. Ang titig na iyon ay parang nanunuya sa bansang Xia sa pamamagitan ng live broadcast. Sige, hindi na ako magpapahaba pa. Sama-sama nating masaksihan ang kahanga-hangang postura ng ika-6 na henerasyong fighter jet ng Star-Spangled Nation. Pagkatapos niyang magsalita, bumaling ang kamera ng live broadcast. Isang madilim na itim na warplane ang lumitaw sa paningin ng lahat sa buong mundo. Narinig sa live broadcast ang tunog ng warplane na bumibiyak sa kalangitan. Mas na umiikot sa himpapawid ang ika-6 na henerasyong fighter jet ng Star-Spangled Nation. Gumagawa ng mga lubhang mahirap na galaw. Ipinapakita ang sarili nitong matapang na postura. Nagyayabang at nagpapakitang gilas sa buong mundo sa himpapawid ng teritoryo ng dagat ng bansang Xia. Nagbibigay sa bansang Xia ng napakalaking pressure na hindi pa nararanasan. Ang screen ay paminsan-minsang nagpapalit-palit sa mga kamera ng 8 ika-5 henerasyong fighter jet. Ang postura ng ika-6 na henerasyong fighter jet ng Star-Spangled Nation ay perpektong ipinapakita sa live broadcast, na nagdulot ng ingay sa buong mundo. Ito ba ang warplane ng Star-Spangled Nation? Napakaganda naman ito. O Diyos ko, talagang hindi ka panipaniwala ito. Totoo ito. Sa pagkakaroon ng ika-6 na henerasyong fighter jet, ganap na makokontrol ng Star-Spangled Nation ang posisyon ng air at space hegemony. Hindi na ito kayang baguhin. Walang kapital ang bansang Xia upang ihambing sa Star-Spangled Nation, sila ang pinakamahina. Direktang sinasabi ng bansang Xia na ang teknolohiya nila ay pangmalakihang bansa, ngunit ngayon, mukhang walang laman na pangalan lamang ito. Teknolohiya ng malaking bansa.
Nagbibiro ka ba? Ang Star-Spangled Nation ang tunay na teknolohiya ng malaking bansa. Napakabaliw, ang Star-Spangled Nation ang pinakamalakas. Ipinagmamalaki ko na ako ay isang mamamayan ng Star-Spangled Nation. Nilalabag ng Star-Spangled Nation ang mga regulasyon, nagpapasimuno ito ng gulo. Hindi nirerespeto ang soberanya ng ibang bansa. Ang teritoryo ng himpapawid ng bansang Xia ay hindi lugar para magpabaya ang Star-Spangled Nation. Hamon ito sa World Federation. Hahaha, ang atrasadong bansang Xia ay nararapat bang pag-usapan ang soberanya? Nandito na kami, ano ang magagawa ninyo sa amin? Sa harap ng ika-6 na henerasyong fighter jet, mas mabuting manahimik na lamang ang mga unggoy ng Xia. Malupit na kutyain ang mga unggoy ng Xia na ito. Pumunta ba kayo sa live broadcast para ipahiya ang inyong mga sarili? Mga unggoy ng Xia na may atrasadong teknolohiya, wala kayong karapatang magsalita. Lumabas na kayo. Ang barrage sa live broadcast ay umaagos. Maraming tao ang nagulat sa ika-6 na henerasyong fighter jet ng Star-Spangled Nation. Ang iba't ibang nakakagulat na boses ay paulit-ulit na naririnig. Kasabay nito, mayroon ding ilang netizen ng bansang Xia na gustong ipagtanggol ang hustisya para sa kanilang inang bayan. Ngunit direktang binomba sila ng mas maraming netizen mula sa kanluran sa barrage. Sa harap ng ganap na lakas, ang mga makabayang netizen na ito ay nagawa lamang na magitnit ang kanilang mga ngipin. Galit na galit at nanginginig, ngunit walang magawa. Ang mas maraming netizen ng bansang Xia ay tuluyang nagsimulang mawalan ng pag-asa. Dahil walang lakas na makakalaban, nakatakda silang mapahiya ngayon. Sa ganitong damdamin ang lahat ay nanahimik. At nang ang lahat ay nakaramdam ng pagkabigo at kalungkutan. Bigla, sa himpapawid ng katimugang dagat, nagmamayabang ang ika-6 na henerasyong jet ng bansang Star-Spangled. Isang napakagandang pilak itim na jet fighter ang biglang lumitaw. Kasama ang malakas na sonic boom at nagbabagang buntot. Sa loob ng bilog ng match, biglang sumulpot mula sa ulap na may taas na 10,000 metro. Mas nasumugod patungo sa ika-6 na henerasyong jet ng bansang Star-Spangled. Kabanata 85. Grabe, mayroon ding ika-6 na henerasyong jet ang bansang Xia. Boom! Sa taas na 10,000 metro. Ang dagundong ng makina ng Dragon Heart ay parang galit na dagundong ng dragon na umalingaw-ngaw sa lahat ng dako. Kalmadong itinulak ni Wang Wei ang throttle at sabay na itinulak ang control stick pasulong. Agad na bumaba ang ilong ng ika-6 na henerasyong fighter jet. Ang grabitasyon kasama ang malakas na kapangyarihan na ibinibigay ng makina ng Dragon Heart. Ang buong fighter jet ay ganap na pumasok sa ultra-high acceleration state. Sobrang karga. Nakakabaliw na sobrang karga. Sa loob lamang ng ilang segundo para sa ika-6 na henerasyong fighter jet, mas na pumasok sa overload pitoli state. At ang numerong ito ay mas na tumataas. Ang kalahati ng katawan ng fighter jet ay nagtataglay ng sonic boom na gawa ng supersonic. Parang nakasuot ng puting damit na panlaban na ganap na bumabalot sa fighter jet. Ang S na 1,500 metro bawat segundo ay halos 5 Mach ng supersonic na pababang pagmamadali. Mula sa taas na 10,000 metro pababa sa diagonal na 7,000 metro. Ang lokasyon ng ika-6 na henerasyong jet ng bansang Star-Spangled. Kakailanganin lamang ng 7 segundo. Nakakagulat na nakakatakot na niya. Masyadong mas na sa isang kisap mata, ilang kilometrong distansya ang naiwan sa likod. Nagpapakita ng magagarang galaw sa himpapawid ng dagat. Ang piloto ng ika-6 na henerasyong jet ng bansang Star-Spangled na nagpapakita ng kanyang malakas na puwersa, si Holmes, ay nakarinig lamang ng isang nakabibinging sonic boom sa itaas niya. Sa sumunod na segundo, isang pilak itim na fighter jet na puno ng purong sonic boom cloud. Tulad ng isang banal na espada na bumabagsak mula sa langit, sumugod ito sa itaas niya. Ang distansya sa pagitan ng dalawang panig ay wala pang 500 metro. Ang distansyang ito ay tila napakalayo. Ngunit sa masnas ng ika-6 na henerasyong jet, ito ay isang napakadelikadong distansya. Ang pilak itim na fighter jet ay lumipad sa tabi ni Holmes. Isang babala na parang kulog ang narinig sa himpapawid, ang iyong jet ay pumasok sa teritoryo ng bansang Xia. Ang hukbong panghimpapawid ng bansang Xia ay nagbigay ng babala sa iyo, mangyaring umalis ka agad, mangyaring umalis ka agad. Sudehwa. Ang tinig na ito ay sumabog sa himpapawid, dumadagundong tulad ng kulog. Ang lahat ng ito ay dahil sa sobrang karga na broadcasting device na ikinabit ni Bei. Para makagawa ng ganitong nakamamanghang epekto. Sa pagbagsak ng tinig, ang lahat ng nanonood ng live broadcast ay natauhan. Ano yon? Nakakita ako ng isang itim na anino. Parang itim at puti na mas nadumaan. Anong klaseng fighter jet ito? Bakit ang S nito? Ang S na ito ay hindi bababa sa 3 Mach. Kailan nagkaroon ang bansang Xia ng ganitong na fighter jet? Anong nangyayari? Ang hukbong panghimpapawid ng bansang Xia ay nagbabala sa aksyon ng bansang Star-Spangled. Diyos ko, ang ay napakas.
Hindi ko man lang nakita ng malinaw kung ano ang nangyari. Ang biglaang tagpong ito ay ikinagulat ng lahat. Ang daan-daang milyong netizens na kanina lang ay nagbubuni sa kahusayan ng ika-6 na henerasyong fighter jet ng Estados Unidos ay naakit dito. Agad na naging aktibo ang mga komento. Pinag-uusapan ang nangyari ilang segundo lang ang nakalipas. Kasalukuyang nagpapaliwanag sa live. Si Bernard, na nagpupuri sa buong mundo sa galing ng ika-6 na henerasyong jet, ay natigil din sa biglaang pagsulpot na ito. Sa kabilang banda, ang hindi mabilang na mga matataas na opisyal sa Estados Unidos ay naguluhan din. Kailan nakagawa ang China ng ganitong kahusay na fighter jet? Bakit walang kahit anong balita tungkol dito? Posible kayang pinahusay na ika-5 henerasyong jet? Halos sabay-sabay. Ang lahat ng matataas na opisyal, kasama si Bernard at iba pang mga researcher, ay lumitaw ang paliwanag na ito. At bago pa man sila makapagsimulang manlait, isang apurahang ulat. Sa sumunod na sandali, si Wang Wei, na dumaan sa ibabaw ni Holmes, ay muling bumalik. Ang halos 5 match na ra ay mangangailangan ng kaunting oras upang bumaba. Apurahang ulat. Sa pagkakataong ito na muling bumalik, ang kanyang ay malinaw na bumaba. Si Juan ay nagpapadala pa rin ng signal para itaboy ang mga fighter jet ng Estados Unidos. Lagda. Ang iyong mga fighter jet ay lumabag sa airspace ng China. Shenzhen Department. Ang Chinese Air and Space Force ay nagbibigay ng babala sa inyo, umalis agad, umalis agad. Shenzhen Department. Sa gitna ng malakas na babalang ito, Shenzhen Department. Lahat ay tuluyang nakita ng malinaw ang fighter jet na dumaan sa ibabaw ng ika-6 na henerasyong jet ng Estados Unidos. Shenzhen Department. Shenzhen Department. Kulay pilak at itim na pintura, isang ganap na marahas at magandang sci-fi na anyo. Shenzhen Department. Mukhang napakaganda at nakakabigla. Sa isang sulya pa lamang, ang lahat ay ganap na nagulat. Ito ay isang ika-6 na henerasyong jet. Nakita agad ni Abraham sa loob ng strategic room ng Supreme Department ng Bear Country. Sa pamamagitan lamang ng sukat ng makina at ang buong proporsyon ng fighter jet. Kung ihahambing sa ika-6 na henerasyong jet ng Estados Unidos, nakita niya agad. Ngunit hindi niya talaga ito kayang paniwalaan. May pagdududang nagsalita at nagulat. Ika-6 na henerasyong jet. Impossible. Wala pang anumang balita tungkol sa ika-6 na henerasyong jet mula sa China. Tumingin si Pulse, ang pinakamataas na pinuno ng Bear Country, kay Abraham sa kanyang tabi. Jing 02001. Naguguluhang sinabi. Ang tagpong ito ay nangyari rin sa iba't ibang bansa. Nang makita ang fighter jet na pinapalakad ni Wang Wei, lahat ay nagulat. Maliban sa ika-6 na henerasyong jet, walang ibang paraan upang ipaliwanag ang kanyang napakasnaya. Ang mga matataas na opisyal ng Estados Unidos ay nagulat din. Agad na kinuha ng ika-5 henerasyong jet sa lugar ang kaugnay na impormasyon at nagsimulang magpadala para sa pagsukat. Sa ilalim ng pagproseso ng high-speed computer, mas nanatukoy ang isang tumpak na impormasyon. Iyon ay isang ika-6 na henerasyong jet ng China. Sa paglabas ng balitang ito, ang lahat sa lugar ay natakot. Lalong nagbago ang ekspresyon ni Bernard. Hindi niya inasahan na ang China ay makakagawa rin ng ika-6 na henerasyong jet. Lalong hindi niya inasahan na lilipad itong kasama nila ngayon. Para itaboy sila. Kalkulahin ang ace niya kanina, iyon ang kanyang buong sa pag-atake. Kalkulahin agad, gusto kong malaman kung ano ang kanilang buong Malakas na sigaw ni Bernard sa mga katabi niyang researcher. Sa loob ng pinakamataas na estratehikong departamento ng XIA, lahat ng matataas na opisyal, nang makita ang paglitaw ng fighter jet, ay masayang naghiyawan. Sa wakas, matagal naming inantay. Hahaha, ngayon makikita ko kung paano pa magyayabang ang Star-Spangled Country. Talagang mahusay si Yichuan, isang haligi ng bansa. Binigyan tayo ng XIA ng malaking karangalan. Kung wala si Yichuan, hindi natin alam kung gaano karaming kahihiyan ang matatanggap natin ngayon. Dahil sa kanyang ika-6 na henerasyong eroplano, sasampalin natin ang mukha ng Star-Spangled Country. Sobrang nakakagulat, napakasnala. Talagang ang XIA ay babangon. Masayang naghiyawan ang lahat ng matataas na opisyal. Marami ang nagpalakpakan ng may kagalakan. Pinapanood ng kataas-taasang pinuno ng XIA ang paglitaw ng kanilang fighter jet sa live broadcast ng Star-Spangled Country. Isang napakalaking ngiti ng pagmamalaki ang lumitaw sa kanyang mukha. Habang nagulat ang iba't ibang bansa, ang live broadcast ay tuluyan ng sumabog. Ilang daang milyong netizens ang nanonood ng sabay. Hindi mabilang na netizens mula sa iba't ibang bansa sa mundo, mga comment na binubuo ng mahigit 10 wika. Tulad ng isang baliw na alon. Sobrang astig, ito ba ang ika-6 na henerasyong eroplano ng XIA? Isang napakalakas na pakiramdam. Ang disenyo ng hitsura na ito ay mas sci-fi kaysa sa lahat ng sci-fi na pelikula at telebisyon na nakita ko. Hindi ka panipaniwala. Napakas, tiyak na mayroong ultra-high speed na 1,000 metro bawat segundo.
Sobrang baliw. Ganap na marahas na aesthetics, ito ay nilikha ng Diyos. Ito ang pinakamagandang fighter jet na nakita ko. Maraming netizens ang lubos na nagulat. Hindi mapigilang purihin sa live broadcast. Ngunit sa loob nito, muling naglaban ang mga netizens ng Star-Spangled Country at ang mga netizens ng XIA. Grabe, paano nagkaroon ng ika-6 na henerasyong eroplano ang XIA? Hindi ba ang pagganap ng kanilang ika-5 henerasyong eroplano ay hindi mahusay? Paano ito nangyari? Imposibleng magkaroon ng ika-6 na henerasyong eroplano ang XIA. Ang kanilang mga siyentipiko ay walang silbi. Hindi nila kayang gawin ang ika-6 na henerasyong eroplano. Stang ina ninyo, ano ba kayo Star-Spangled Country? Nag-iingay pa rin sa airspace namin ng XIA. Ngayon ipapakita namin sa inyo kung ano ang ika-6 na henerasyong eroplano. Mabuhay ang Aerospace Force, mabuhay ang ika-6 na henerasyong eroplano, bigyan ng leksyon ang mga demonyong Star-Spangled Country. Ang ika-6 na henerasyong eroplano ninyo ay pagpapabuti lamang ng ika-5 henerasyong eroplano. Hahaha, ang ginawa ng mga unggoy ng XIA ay maganda lang tingnan pero walang silbi. Magkita-kita tayo mamaya. Ang inyong airspace ay aming entablado para magtanghal, hahaha. Maghintay kayo, tingnan natin kung sino ang mas malakas mamaya. Bagamat muling napintasan. Ngunit sa pagkakataong ito, ang mga netizen ng XIA Guo ay nagawang gumanti. Ang paglitaw ng ika-6 na henerasyong jet ay nagbigay sa lahat ng makabayang netizen ng XIA Guo ng kumpiyansa at paniniwala. Hindi lamang nila matitigan ang ika-6 na henerasyong jet ng Starstruck Nation, kundi nagkaroon ng bagong, ang sariling fighter jet upang titigan at asahan. Nakuha na ng direktor. Ang pinakamataas na ng ika-6 na henerasyong jet ng XIA Guo kanina ay 4.1 Mach. Sa mismong sandali na ang lahat ay nagulat. Ang mga tauhan sa Starstruck Nation Research Institute ay sumugod na may daladalang datos. 4.1 Mach nang marinig ang sagot na ito. Ang mga mata ni Bernard ay agad na napuno ng liwanag. Sa kalahating dive, ang pinakamataas na 4.1 Mach ay talagang walang kwenta. Ipinagpalagay ni Bernard na si Wang Wei ay dumating sa buong S para itaboy sila. Kung tutuusin, ang pagtataboy sa kaaway ay karaniwang ginagawa sa buong E. Sa sandaling ito, nakatingin sa datos na 4.1 Mach. Ang kanyang mga mata ay puno ng paghamak. Agad niyang binuksan muli ang mikropono at nagsalita sa livestream. Ito ba ang ika-6 na henerasyong jet ng XIA Guo? Ang paglitaw nito ay talagang medyo nakakagulat. Nakalulungkot lamang na ang S na 4 Mach ay masyadong mabagal. Alam kong ito ang pinakatuktok na teknolohiya na ginawa ng XIA Guo sa pamamagitan ng pagbebenta ng lahat ng kanilang ari-arian. Para lamang gawin ito. Ngunit kumpara sa Starstruck Nation, hindi ba masyadong malayo ito? Si Bernard ay nagsalita ng may pangungutya at malamig na halakhak. Mga kaibigan, hayaan niyo akong ipakita sa inyo ang tunay na F ng ika-6 na henerasyong jet. Hindi para maakit ng mga sirasirang produkto na itinatapon na ng Starstruck Nation. Ang pinakamalakas na ika-6 na henerasyong jet sa mundo ay pagmamay-ari ng Starstruck Nation. Ang kinabukasan ng pananaliksik ay nasa Starstruck Nation din. Matapos niyang sabihin yon, agad na nag-utos ang pinakamataas na command ng Starstruck Nation. Si Holmes na nasa himpapawid ay nakatanggap ng utos. Sumulyap siya sa Dragon Heart sa kanyang gilid sa pamamagitan ng salamin ng sabungan. Fighter jet. Bagamat nakikita lamang niya ang hugis ng fighter jet, hindi niya makita ang hitsura ng piloto sa loob. Ngunit ang kanyang tingin at ang tingin ni Wang Wei ay tila nagtagpo sa layong 1,000 metro. Parehong piloto ng ika-6 na henerasyong jet. Agad na sumiklab ang isang pakiramdam ng kompetisyon sa kanyang puso. "XIA Guo, habulin mo ako." Isang malamig na ngiti ang sumilay sa kanyang labi, bulong ni Holmes sa kanyang sarili. Pagkatapos ay itinulak niya ang throttle at biglang bumilis ang fighter jet. Sa loob lamang ng ilang segundo, umabot ito sa 3 Mach. Pagkatapos ay ibinaling niya ang ulo ng eroplano at direktang lumipad patungo sa mas malalim na bahagi ng teritoryo ng XIA Guo. Kabanata 86, nakakagulat, ang Dragon's Roar. Ang fighter jet ni Holmes ay humagibis at direktang lumipad patungo sa panloob na dagat ng XIA Guo. Nang makita ito ni Wang Wei, hindi siya nag-atu at direktang hinila ang ulo ng eroplano at sumunod din. Ang ace ng ika-6 na henerasyong jet ng Starstruck Nation ay umakyat na sa 3 Mach sa sandaling ito. Habang si Wang Wei ay nagsisimula pa lamang humabol. Bagamat mas ang pagpapas ng ika-6 na henerasyong jet na idinisenyo ni eBay, mas din ang reaksyon ni Wang Wei. Ngunit sa loob lamang ng ilang segundong ito, ang distansya sa pagitan ng dalawang panig ay lumayo na ng 1,000 metro. Dalawang fighter jet ang nagpapaligsahan sa himpapawid, isa sa unahan at isa sa likod. Sa likuran nila, ang isa pang ika-6 na henerasyong jet ng Estados Unidos ay sumusunod ng mahigpit. Ang ganitong eksena ay kailangan niyang kunan ng video. Ngunit sa loob lamang ng 10 segundo,
Ang tatlong fighter jet ay tuluyang lumayo sa kasalukuyang airspace. Ang mga ikalimang henerasyong jet ng Estados Unidos ay naiwan ng malayo. Hindi na makita sa kamera ang anino ng tatlo. Ang live stream ay lumipat sa ika-6 na henerasyong jet. Sa unahan ng mas na lumilipad na ika-6 na henerasyong jet. Ang kulay pilak at itim na jet ay baliw na hinahabol ang isa pang itim na jet sa unahan. Ang dalawang jet ay lumiliko sa kaliwat kanan sa himpapawid. Ang isa sa likod ay mahigpit na sumusunod. Brian, kunan mo ako ng magandang video. Ito ang pinakamagandang sandali sa aking karera. Habang patuloy na bumis, sinabi ni Holmes sa piloto ng isa pang ika-6 na henerasyong jet sa hulihan sa pamamagitan ng earphone. Huwag kang mag-alala, susundan kitang mabuti. Si Brian ay may bakas ng katuwaan at mapaglarong ngiti sa kanyang labi. Nagsalita siya. Ito ay isang kahanga-hangang sandali. Tignan natin kung paano ko paglalaruan ang piloto ng Summer Country, hahaha. Sabi ni Holmes habang tumatawa. Walang problema, simulan mo na ang iyong pagtatanghal, sabik na akong makita ito, haha. Si Brian ay tumawa ring nagsalita. Sa tono ng dalawa, mararamdaman ang kanilang pagiging relax.